Sinasabing isa sa mga pinakamahirap na malimutan na pelikula sa alaala ng bawat isa ang buhay ng isang estudyante sa unibersidad. Sa unang araw pa lang ng bagong estudyante, pinaliligiran na sila ng mga babaeng estudyante. Ano ang pakiramdam na magkaroon ng sariling blog na puno ng mga lalaking Diyos na hinahabol na parang mga alis na artista? Anong karanasan ang kailangang dumaan ng isang third year na estudyante na nagtatrabaho ng walang tigil para pambayad sa upa at tuition, inaantok sa klase sa umaga, at nagpapatuloy sa pangalawang part-time na trabaho sa gabi? Mayroon ding isang uri ng estudyante na sobrang ordinaryo at walang anumang kakaiba, ang kanilang mga grado ay hindi mababa at hindi rin mataas. Ang tatlong uri ng estudyante, mula sa pinakaprominente hanggang sa pinakaordinaryo at sa huli ay ang mga nakikipaglaban para mabuhay, ay tila may ganap na magkakaibang mundo na hindi maaaring magkaugnay. Ngunit sa hindi inaasahan, sila pala ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng isa't isa. Kaya, ano ang nag-ugnay sa kanila? Panoorin natin ang pelikula. Ang lalaking Diyos na may blonde na buhok sa mata ng mga babae ay si Seo-jun, gwapo sa labas at mayaman sa loob, at alam niya kung paano makisama sa mga nakatatandang estudyante. Kaya naman, hindi lang mga babae ang gustong makipagkaibigan sa kanya, kundi pati na rin ang mga lalaki. Si Seo-jun ay may maliwanag na hitsura at palaging nakangiti sa lahat. Ang pinakasimpleng bagay para sa kanya ay makipagkaibigan gamit ang kanyang pera, kahit papeke ang pagkakaibigan, at kahit alam niyang nakikipaglaro lang sila sa kanya dahil sa pera. Dahil ang kailangan niya ay laging mayroong mga taong nakapaligid sa kanya, walang makakaalam ng lihim, isang Seo-jun na laging pinupuri ng iba at mayroong maraming kaibigan. Isa rin siyang taong nag-iisa na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang magagawa niya para makatakas sa madilim at malamig na bahay ay ang mag-party kasama ang mga peking kaibigan. Ngunit ngayon sa klase, nakita ni Seo-jun ang isang binata na magbabago ng kanyang buong buhay. Binalaan siya ng nakatatandang estudyante na huwag siyang lapitan, dahil siya ang tinaguri ang pinakawerdo sa paaralan. Ang pangalan niya ay Seo-hon, 3 taon na siya sa eskwelahan pero wala pa ring sinuman ang nakakalapit at nakakausap siya. Pagdating ng oras ng klase, pumasok ang guro para mag-roll call, pero tulog pa rin si Seo-hon. Binaliwala ni Seo-jun ang naunang paalala at gustong gisingin ang binata, ngunit sa kasamaang palad ay natapon niya ang kape sa sapatos nito. Sobrang nataranta siya at gusto niyang ayusin ang pagkakamali pero ayaw tanggapin ng isa. Hindi naman talaga mahalaga kay Seo-hon ang dumi sa sapatos. Mas lalo lang itong nagpadama ng pagkakasala kay Seo-jun na desperadong sinubukang habulin siya para mag-alok ng kabayaran. Ang pinakakumpiyansa ni Seo-jun ay ang kanyang pera, pero hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Seo-hon nang walang alinlangan. Sinarkastiko pa siyang tinawag na gigfit si Seo-jun na nabubuhay sa peking ngiti. Malaki ang epekto ng pahayag na ito kay Seo-jun at hindi niya namamalaya na naiukit na sa kanyang isipan ang imahe ni Seo-hon. Sa gabi, niyaya ng kanyang mga kaibigan si Seo-jun na pumunta sa club at ang layunin nila ay para siya ang magbayad ng alak at prutas. Sa grupo ng mga kaibigan, may isang third year na estudyanteng nagngangalang Haeji na may gusto kay Seo-jun. Nagalit siya nang malaman niyang gusto pang mag-party ng mga kaibigan at si Seo-jun pa rin ang magbabayad. Dahil alam ni Seo-jun na girlfriend siya ni Dong-ho, hindi siya naglakas loob na makipag-away at mabilis niyang nilutas ang pagtatalo. Pagkatapos, umiti siya at tumakbo para bumili ng pang-alis ng hangover, at sa hindi inaasahan, sumunod din si Haeji. Ang mga salita niya ay puno ng pagpapahayag ng pagmamahal, ngunit matalino itong iniwasan ni Seo-jun, ngunit pinanatili pa rin ang pagkakaibigan nila ni Haeji. Sa ilang salita lang, napasunod niya ito. Sa isang pagkakataon, ang convenience store na ito ay kung saan nagtatrabaho si Seo-hon. Ngayon, sa mata niya, may bago ng palayaw si Seo-jun, malandi. Sinadya niyang gamitin ang gold card para magbayad para maakit si Seo-hon na maging kaibigan niya, ngunit galit ang lalaki sa mga taong mayayaman na mahilig magyabang. Bagamat sinigawan siya, ngumiti pa rin si Seo-jun, umaasa na magkikita ulit sila ni Seo-hon sa susunod. Marahil ang isang prangkang tao na tulad niya ay napakahirap makita sa buhay. Gusto ni Seo-jun na magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit gusto rin niyang iwasan ang pagiging masyadong malapit sa kanila. Ayaw niyang pauwiin ang dalawang lasing, kaya nagsinungaling siya na nasa bahay ang mga magulang niya at abala sila. Matapos niyang ihatid ang mga ito, sumakay din si Seo-jun ng taxi pauwi. Sa daan, nakita niya si Seo-hon na nagtatrabaho pa rin na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa kanilang pamumuhay. Kinabukasan sa paaralan, may isang nakatatandang babaeng estudyante ang biglang sumugod at bumagsak sa kanyang mga braso. Siya ay isang third year na estudyanteng nagngangalang Seo-bin at napansin niya na nasa sensitibong lugar ang kanyang kamay. Napahiya siya at patuloy na nagpapaliwanag habang si Seo-jun ay nananatiling nakangiti at mukhang palakaibigan, ngunit sa isip niya ay iniisip na may gusto sa kanya ang babae. Sa totoo lang, pumunta si Seo-bin sa opisina ng department para nagmakaawa sa nakatatandang estudyante na nagtatrabaho bilang teaching assistant ni Professor Song para maging assistant sa pagkuha ng materyales. Third year student na siya pero wala pa rin siyang naipon na karanasan at natatakot siyang mahirapan siyang makahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation. Dahil sikat si Professor Song, kung magtatrabaho siya para dito, mailalagay ito ni Seo-bin sa kanyang transcript.
Nag-aalangan ang nakatatandang estudyante dahil mayroon ng gumagawa ng posisyon at walang iba kundi ang first year na si Seojun kung hihilingin ni Seobin na ipaubayan niya ito sa kanya. Mapapakiusapan ng nakatatandang estudyante si Professor Song para sa kanya. Sa kabutihang palad, magkakaroon ang universidad ng outing para sa mga bagong estudyante. Maaaring mag-volunteer si Seobin bilang tour guide para maging malapit kay Seojun. Si Seobin ay may matalik na kaibigan na nagngangalang Kichan. Magkasama silang nag-aral kasama si Seohon at takot na takot sila sa malamig na tao. Nang makita niya na kasama rin si Seohon sa paggabay, tumakbo si Kichan sa takot. Kaya mag-isa si Seobin sa outing. Sa buong outing, nakatitik siya kay Seojun na alam din niya, kaya lalo siyang naging sigurado na gusto siya ng nakatatandang estudyante. Sa kasamaang palad, ang mga first-year students ay nagparty ng husto at iniwan ang kalat para linisin ng dalawang third-year students. Ginawa itong pagkakataon ni Seobin na tanungin si Seohon tungkol sa kanyang mga grado. Sa group project na ginawa nilang magkasama noong nakaraang taon, nakakuha siya ng panandang pandagdag, samantalang naipadala niya na ang kanyang trabaho sa kanya sa pamamagitan ng email. Ngunit nakakuha siya ng mababang marka, at sinabi ni Seohon na hindi niya natanggap ang email kaya naisip niya na hindi siya gumawa ng anuman. Sa sandaling iyon, may isang lasing na bagong estudyante ang lumabas at nag-ingay, kaya kinailangan siyang iuwi ni Seohon. Kaya naman, isinantabi muna ni Seobin ang kanyang mga hinala at gusto niyang tumulong, ngunit pareho silang binaliwala ni Seohon. Ginawa itong pagkakataon ni Seojun na mag-usap silang dalawa at agad niyang tinanong kung bakit siya tinitingnan ni Seobin dahil baka mahulog ang loob niya. Habang nagdadalawang isip pa si Seobin, tinawag si Seojun sa loob ng tent. Ang lasing na kaibigan ang tumawag sa pangalan ni Seojun at ginamit niya itong pagkakataon para maging mas malapit kay Seohon. Agad niyang inilantad ang kalungkutan ni Seojun, napakalungkot niya na kailangan niyang mapaligiran ng lahat kahit na alam niyang peke ang pagkakaibigan. Natinamaan si Seojun sa sinabi sa kanya, kaya nagalit siya at sinigawan si Seohon na insecure. Dahil mahirap sila, ayaw niyang makipagkaibigan sa sinuman. Hindi na lang siya pinansin ni Seohon at umalis. Sa sandaling iyon, lumabas ang lasing na kaibigan at gusto niyang makipag-usap kay Seojun sa ibang lugar. Nalasing siya dahil nabigo siyang umamin dahil ang babaeng gusto niya ay may gusto kay Seojun, nag-away silang dalawa. Nagulat si Seojun na nagpabalik sa kanyang mga alaala ng pang-aabuso sa pamilya noong bata pa siya. Nahilo siya at hindi niya alam ang gagawin nang humarang si Seobin sa harap niya at sumugod din si Seohon para pigilan ang binata na magwala. Dinala ni Seobin si Seojun sa isang sulok para gamutin ang kanyang sugat, at tinanong siya ulit ni Seojun kung bakit siya tinitingnan nito na nakikita na niya ang pagkakataon. Agad sinabi ni Seobin ang kanyang intensyon. Alam niyang hindi tama na agawin ang trabaho ng iba, pero nasa third year na siya at malapit nang mag-graduate pero wala pa rin siyang karanasan. Si Seojun naman ay nasa first year pa lang at marami pa siyang oras. Sa hindi inaasahan, pumayag siya na ibigay ang posisyon sa kondisyon na magiging matalik at tapat na kaibigan niya si Seobin. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Seohon para tingnan ang kanyang email noong nakaraang taon. Sa wakas, natagpuan niya ang trabaho ni Seobin sa junk mail folder. Kinabukasan, kusang loob siyang nagpunta para hanapin si Seobin at humingi ng tawad dahil hindi niya sinuri ng maigi ang kanyang email na naging dahilan ng kanyang mababang marka. Dahil tapos na ang insidente, hindi na malungkot si Seobin. Gusto lang niya nakilalanin ang kanyang pagsisikap. Nangako si Seohon na babawi siya kay Seobin kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos, dumating si Seojun at gusto niyang tuparin ni Seobin ang kanyang pangako na maging matalik niyang kaibigan. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng bungee jump kasama siya. Sa kasamaang palad, mahina ang puso niya at takot siya sa matataas na lugar. Nakatayo sa mataas na platform, nakapikit si Seobin. Gayunpaman, para sa kanyang career, hindi niya maaaring hindi sundin ang hiling ni Seojun sa sandaling ito. Tila nag-iba si Seojun, hindi na siya mukhang mapagpanggap, kundi naging mapagkakatiwala ang tao na nagpapaniwala kay Seobin na tumalon kasama siya. Magkasama silang itinali at biglang yakap ni Seojun si Seobin at tumalon sila. Ang excitement at ang pagiging malapit, napakagaang na humanga si Seobin kay Seojun kinabukasan sa paaralan. Nangako si Seojun na pupunta siya sa opisina ng departamento para ibigay kay Seobin ang posisyon. Sa hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang nakatatandang kapatid sa daan. Hindi sila masyadong malapit at lumipat lang ang kapatid niya dito para maging propesor, kaya gusto lang niya na huwag siyang ipakilala ni Seojun, aksidenteng nasaksihan ito ni Seohon. Sa gabi, umuwi si Seojun sa kanyang malamig na bahay at tinitiis ang kalungkutan ng mag-isa, habang si Seohon ay nagpatuloy sa kanyang nakakapagod na trabaho. Sa hindi inaasahan, ang isang malamig na tao na tulad niya ay may matalik na kaibigan na napakalakas, na nagngangalang Jongjan. Gusto ni Jongjan na uminom ng beer at mag-usap kay Seohon. Ang nakakapagod na buhay ng pagtatrabaho, ginagawa lang nitong posible para kay Seohon na makatulog ng ilang oras bago siya bumalik sa paaralan. Sa hindi inaasahan, biglang nagkansela ang propesor ng klase ngayon. Hindi umuwi si Seohon, kundi naghintay kay Seojun na dumating sa klase para patuloy na sumunod sa kanya. Narinig na naman niya ang mga salitang gusto niyang maging kaibigan niya. Sawang-sawa na si Seohon sa pagdinig nito. Sinabi na niya ang lahat ng masasabi niya pero hindi pa rin niya mapaalis ang buntot na ito. Habang inaasar ni Seojun si Seohon, nahuli sila ni Seobin.
Nakita ni Seohan na nailigtas siya at agad na umalis. Sa totoo lang, pinuntahan siya ni Seobin para tanungin kung bakit hindi pa rin siya pumupunta sa opisina ng departamento para ibigay ang posisyon sa kanya. Hindi nagsinungaling si Seojun, kundi nagulo lang ang kanyang damdamin nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid sa daan. Nakalimutan niya ang kanyang pangako kay Seobin. Agad siyang sumama kay Seobin para ipaliwanag ang hiling niya sa teaching assistant. Nakuha na ni Seobin ang posisyon na gusto niya at pagkatapos nito, nagbahagi sila ni Seojun ng isang payong pauwi. Maingat na iniharap ni Seojun ang payong sa kanya, kaya nabasa ang kanyang braso. Sa parehong oras, umuwi din si Seohan sa kanyang maliit na inuupahang bahay. Mayroon din siyang rebeldeng na kababatang kapatid. Sa pagtingin sa simpleng pagkain ng magkapatid, hindi maiwasang maalala ni Seohan ang paggastos ng walang habas ni Seojun na nagpapakita na sa kanyang isipan, naiwan din ang imahe ni Seojun pareho nilang kinukutya ang pamumuhay ng isa't isa. Ngunit pareho rin nilang hinahangad ang ganoong klaseng buhay. Ang isa ay gustong magkaroon ng pera para hindi na kailangang mag-alala sa buhay, habang ang isa naman ay gustong mabuhay nang hindi natatakot na mag-isa, nang hindi kinakailangang magmakaawa sa iba na mag-alala sa kanya. Si Seobin ay nakatira sa dormitoryo ng paaralan. Nagkataon na si Zongzhan ay ang kanyang kasama sa kwarto. Ang nakatatandang babaeng ito ay nagpaibaba sa mapagmataas na pulang buhok na si Michu na kailangang magmasahe ng kanyang paa. Matapos niyang masiyahan si Zongzhan, kinailangan ni Seobin na pumunta kay Professor Song para tanggapin ang trabaho. Ipinakita ng matandang babae ang kanyang paghamak sa kanya, isang third year na estudyante na wala pa ring anumang kahanga-hangang tagumpay. Ngunit dahil nirekomenda siya ni Seojun, kinailangan niyang tanggapin siya. Sa katunayan, sa simula ay pinili niya si Seojun dahil gusto niya ang kapatid nito na isang propesor. Sa pagbalik ni Seobin sa dormitoryo, inaliw siya ng nakatatandang estudyante gamit ang inumin. Tumanggi si Michu na sumali dahil kakatapos lang niyang makipaghiwalay sa kanyang boyfriend, kaya wala siyang gana. Sa kabilang banda, hindi alam kung paano nahanap ng mga masasamang kaibigan ang apartment ni Seojun kahit tumanggi siya, itinulak pa rin nila ang pinto at ginulo ang lahat. Ang buhay na kailangang humiti sa iba ay nagsisimula ng maging nakakabagot kay Seojun tanging kapag nakita niya si Seobin siya, ngumingiti ng totoo. Nakakaramdam siya ng kawalan ng tiwala sa sarili, hindi alam kung may sapat siyang kakayahan para maging assistant ni Professor Song. Inikayat ni Seojun si Seobin na maniwala sa kanyang sarili. Bigla niyang naramdaman na mahirap siyang basahin. Minsan ay ganap siyang iba sa taong ipinapakita niya. Pagdating sa klase, tumanggi si Seojun na umupo kasama ang dalawang nakatatandang estudyante, at hindi na siya bumili ng kape para sa kanila, kundi para kay Seohan, ngunit tinanggihan siya. Lumipat pa siya ng upuan dahil naramdaman niyang nainis na siya. Pumasok ang propesor sa klase at nag-anunsyo na ang final exam ay gagawing group project. Nagbuo ang klase ng kanilang sariling mga grupo. Mabilis na humingi si Seojun sa propesor na isama siya sa grupo ni Seohan. Nakita ito ng dalawang nakatatandang estudyante at gusto rin nilang sumama sa grupo. Pagkatapos ng klase, kusang loob na niyaya ni Seohan si Seobin na sumali sa kanilang grupo. Hindi siya nag-atubiling harapin ang dalawang lalaki at sinabihan sila na tamad at hindi gumagawa ng kanilang mga gawain. Kaya kailangan niya ng isang taong masipag at mapagkakatiwalaan tulad ni Seobin. Pumunta ang grupo sa isang coffee shop para hatiin ang mga gawain. Iminungkahi ng lahat si Seohan na maging leader, ngunit naramdaman ni Jungho na dahil siya ang pinakamatanda sa grupo, siya ang dapat maging leader. Gayunpaman, nang marinig ng lahat ang ideya ni Seobin para sa kanilang presentasyon, naramdaman nilang may sapat siyang kakayahan, kaya nagkasundo sila na siya ang gawing leader. Umalis kaagad si Seohon na lalong ikinainis ni Jungho. Nagkwento si Haichai na noong first year, siya at ang kanyang kaibigan ay ang dalawang sikat na babae sa paaralan at kusa silang nakipag-usap kay Seohon. Gusto nilang imbitahan sila nito sa isang hapunan. Inakala niya na binigyan na niya ito ng tea green light, ngunit sinabihan siya nito na parang namamalimos. Mula noon, wala nang nangahas na makipag-usap kay Seohon sa paaralan. Nag-aliw si Seojun sa kwento dahil sa wakas ay hindi lang siya ang kinainisan ni Seohon. Maganda ang kanyang pakiramdam hanggang sa tumawag ang kanyang ina na nagsasabing umuwi siya sa bahay dahil may importanteng bisita sila bukas. Ngunit nagdagdag ang kanyang ina ng isang linya na sinasabing umalis siya pagkatapos nilang kumain dahil hindi siya welcome sa bahay. Lubhang nasaktan si Seojun sa mga salitang ito. Nananatili siyang nakaupo doon hanggang gabi. Pumunta siya sa balkonahe para lumanghap ng sariwang hangin at nakita niya ang kanyang kapitbahay sa tapat. Sa puntong ito, hindi pa niya alam na ito ang matalik na kaibigan ni Seobin. Maingat na tinuruan ng ama si Seojun kung paano huminga para mabawasan ang pagod. Ang binata ay malandi pa at hindi nawawala ang mga boses ng kababaihan sa bahay. Matapos niyang bumalik sa kanyang sarili, nagsimulang pumili si Seojun ng suite para sa pag-uwi sa bahay upang makita ang kanyang mga magulang bukas ng gabi. Kinaumagahan ay may iskedul ng pulong ng grupo, ngunit 3 lamang ang dumating. Sinubukan ni Seobin na i-text ang 3 iba pa na dumalo. Ngunit hindi nila siya pinansin. Kahit alam niyang iresponsable sila, pumayag si Seobin na gawin ang kanilang bahagi, na ikinagalit ni Seohon. Naisip niya na hindi siya nababagay sa grupong ito, kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis.
Sa labas, nakita niya ang dalawang nakatatandang estudyante na kalalabas lang ng party, at lasing pa rin sila kaya sinimulan nilang insultuhin si Seohon. Hindi mapigilan ni Seobin na magsalita at sumigaw, at tumakbo din si Seojun para mamagitan. Galit na si Dongho, kaya malakas niyang itinulak si Seojun, at tinawag siyang tanga at mayaman na nagpaalala sa kanya ng kanyang kahilahilakbot na nakaraan. Gustong umalis ni Seohon, pero hinawakan siya ni Dongho at sinuntok, na nagpahilo sa kanya. Nawala ng kontrol si Seojun at sinigawan si Seohon na tumupad sa kanyang pangako na babawi sa kanya. Para magmakaawa sa kanya na huwag umalis sa grupo, umayag si Seohon sa isang kondisyon, dapat hatiin ni Seobin ang trabaho ng pantay-pantay, at ang sinumang hindi gumawa ng kanilang bahagi ay hindi makakakuha ng marka. Nangako si Seobin na hindi na siya magiging mahina. Balik kay Seojun, naglalakad siya sa kalye nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Hiniling ng kanyang nakatatandang kapatid na sumakay siya sa kotse at umuwi para makita ang kanilang mga magulang. Sa hapunan ng pamilya, kinailangan ni Seojun na magsuot ng wig para maitago ang kanyang kulay na buhok. Ngunit hindi pa rin ito nakalugod sa kanyang ama, na nagpakita ng pagkasuklam sa kanyang walang kabuluhang anak. Ang kanyang malamig na nakatatandang kapatid ay napilitang maging perpekto ng kanilang mga magulang, kaya nawala ang kanyang damdamin ngayon. Pareho silang magkapatid na kailangang gawin ang gusto ng kanilang mga magulang. Sa huli, ang isa ay naging matagumpay ngunit walang pakiramdam, habang ang isa naman ay kailangang maghanap ng peking atensyon para hindi niya maramdaman na inabandona siya. Sa hapunan, ibinuhos ng ama ang lahat ng kanyang pagkabigo, kay Seojun ang ina naman ay hinaplos ang namumulang pisngi ni Seojun. Habang hiniling niyang sana ay hindi na lang siya ipinanganak. Nais niya lang na magkaroon ng isang matalinong panganay na anak na sapat na. Lalo pang nagalit ang ina nang malaman niya ang kulay ng buhok ng kanyang anak. Nagmakaawa si Seojun sa kanyang ina na huwag siyang kamuhian, ngunit walang awa siyang pinalayas nito sa bahay. Malungkot na lumabas si Seojun patungo sa kotse ng kanyang kapatid at nagmakaawa na ihatid siya sa isang salon para maibalik ang kulay ng kanyang buhok. Ngunit ang nakamit niya ay malamig na katahimikan. Nabigo si Seojun at bumaba sa kotse. Tanging ang pagtawag sa kanyang mga kaibigan para uminom hanggang malasing na lang ang magagawa niya. Ang mga taong itinuturing niyang kaibigan ay nag-aalala na hindi siya magising para walang magbayad ng bill matapos siyang malasing. Pagkatapos ay nagsimula silang mainggit sa kanyang pamilya, at lalong nalungkot si Seojun nang marinig niya ang lahat. Nang gabing iyon, nakatayo siya nang wala sa direksyon sa ibabaw ng lawa, habang tinatawagan si Seohon, umaasang pupunta siya at kakausapin siya bago siya magpakamatay. Dahil nagtatrabaho si Seohon, tumawag lang siya kay Seobin. Nang malaman niya ang balita, agad siyang tumakbo palabas para hanapin si Seojun. Nang makita siya, umiti ang binata at bumagsak sa kanyang mga braso. Nagmakaawa si Seojun kay Seobin na mahalin siya. Dahil bukod sa kanya, walang ibang tao ang magmamahal sa kanya ng totoo. Humingi ng tawad si Seobin kay Seojun dahil ang totoo, mayroon na siyang gusto. Habang nag-aalangan siya, dumating si Seohon sa tamang oras at dinala si Seojun. Nakipag-ugnayan si Seobin sa kanyang mga kaibigan, at sa wakas ay nalaman din niya ang address ni Seojun na hirapan silang makuha ang fingerprint nito para mabuksan ang pinto. Pumasok si Seohon sa banyo para linisin ang suka sa kanyang damit. Nakita niya ang banyo ni Seojun na may kumpletong gamit at naalaala niya ang kanyang sariling kakulangan sa bahay. Naramdaman ni Seohon ang pait na mayroong malaking pagkakaiba sa kanilang dalawa. Kinabukasan, paggising ni Seojun, nakita niya ang 2 baso ng tubig sa mesa, at naalaala niya na may nag-uwi sa kanya. Nakita rin niya ang tsinelas sa banyo na ginamit at buhok sa lababo, at alam niya na sinukahan niya ang isang tao. Sinuri niya ang kanyang contact list at nalaman niyang si Seobin at Seohon ang 2 taong ginulo niya sa pagtawag noong nakaraang gabi. Nang dumating siya sa paaralan, lubos siyang nalungkot nang makita si Seobin na malapit kay Kichan. Sa parehong oras, pinapanood ng kanyang kapatid ang kanyang nakababatang kapatid at ang babaeng tinititigan niya. Sinarkastiko niyang tinawag si Seobin na isang mapanlinlang na tao na gumagamit ng iba para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hindi naintindihan ni Seobin ang nangyayari, ngunit dahil ayaw niyang mawala ang kanyang trabaho, tiniis na lang niya ito. Sa kabilang banda, pumasok si Seojun sa klase, at ang 2 nakatatandang estudyante ay kumilos na parang walang nangyari at sinubukan pa ring makipagkaibigan sa kanya. Ngunit sa oras na ito, ang mga mata ni Seojun ay nakatuon lang kay Seohon. Sinuri niya ang kanyang telepono at nakita na tinawagan niya ito ng 18 segundo, at nagtataka siya kung mayroon siyang sinabing katangahan. Pagkatapos ng klase, iniwan niya ang 2 nakatatandang estudyante at hinabol si Seohon, ngunit nawala siya sa paningin. Kaya napilitan siyang kumain sa kantin kasama si Seobin. Dahan-dahang nagtanong si Seojun kung sino ang gusto ni Seobin. Nagulat si Seobin, akala niya ay lasing si Seojun noong nakaraang gabi, kaya hindi niya naaalala, kaya sinabi niya ang gusto niya. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Seojun sa kanyang lihim na lugar, isang tahimik at napakagandang lugar na may malinaw na lawa. Dito, sa wakas ay sinabi ni Seobin na ang gusto niya ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Kichan. Gusto pa nga ni Seobin na umamin sa kanya. Nang gabing iyon, tumakbo siya sa bahay ni Kichan para hanapin siya, ngunit lumabas na siya para mag-party. Hindi nag-atubili si Seobin na maging isang key housewife. Nilinis niya ang bahay ni Kichan at nagsampay ng mga damit para sa kanya.
Nang lumabas siya sa balkonahe, aksidenteng nakita siya ni Seojun ngayon, nalaman niya na matalik na kaibigan siya ni Ki-chan. Nang gabing iyon, kusa siyang nag-text kay Seojun. Tinatanong niya kung maaari siyang samahan ni Seojun para pumili ng magandang damit para sa kanyang pag-amin. Kahit masakit para kay Seojun, umayag pa rin siyang sumama kay Seobin kinabukasan. Salamat sa panlasa ni Seojun, nakapili sila ng perlas na clip at isang dilaw na damit. Nakaugalian ni Seojun na kunin ang kanyang card para magbayad, ngunit pinigilan siya ni Seobin. Nang makita niya ang bracelet na bigay ni Ki-chan sa kanya, lalo siyang nalungkot. Gusto ni Seobin na ilibre si Seojun para pasalamatan siya, ngunit sapat na ang ice cream para sa kanya para maging masaya. Pag-uwi, nakita niyang muli si Ki-chan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman ni Seojun na may isang babae na pupunta sa bahay ni Ki-chan bukas, at nang makapasok siya, agad siyang nag-text kay Seobin at sinabihan siyang umamin bukas. Gusto niyang makita ni Seobin ang madilim na bahagi ng lalaking gusto niya. Kinabukasan, suot ni Seobin ang bago niyang damit para sa kanilang group meeting. Nagulat ang lahat sa bago niyang magandang hitsura. Matapos ang meeting, agad siyang pumunta sa isang tindahan ng scented candle. Bumili ng lahat ng kailangan niya para sa isang romantikong gabi. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Ki-chan, ngunit wala pa rin ito sa bahay. Habang naghihintay na umuwi si Ki-chan, inayos niya ang lahat ng maganda, ngunit nang buksan niya ang pinto, ang lumabas ay ang nobya ni Ki-chan. Gulong-gulo si Seobin at sinabing mali ang napuntahan niyang bahay at tumakbo siya palabas. Ngunit sa kalagitnaan ng hagdan, nakasalubong niya si Ki-chan na kakauwi lang at hinabol siya ng nobya upang ibalik ang kanyang bag. Habang nahihirapan siya, tumawag si Seojun. Agad na gumawa ng dahilan si Seobin na gusto niya talagang pumunta sa bahay ni Seojun, ngunit nakasanayan niyang napunta sa bahay ni Ki-chan. Nang makatakas sa dalawa, naaalala ni Seobin ang oras na naglaro sila ni Ki-chan noong bata pa sila, ang bracelet na binigay niya sa kanya noong 8 taong gulang siya. Hawak pa rin niya ito hanggang ngayon, hindi na alam ni Seobin kung ano ang iisipin pa. Bigla siyang pumunta sa bahay ni Seojun at umiyak, ang nararamdaman niyang itinago sa loob ng maraming taon. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito, ngunit kailangan pa rin niyang itago. Hindi matiis ni Seojun na makita siyang nasasaktan. Pinayagan niya si Seobin na gamitin siya upang makalimutan si Ki-chan. Pagkatapos mag-isip-isip, sumang-ayon si Seobin. Hinihintay lang iyon ni Seojun kaya agad niyang pinunit ang anniversary bracelet ni Seobin. Tumayo silang dalawa sa harap ng work desk na kaharap si Ki-chan. Nang makita si Seobin kasama ang ibang tao, saglit na naguluhan si Ki-chan, hindi siya makapaniwalang may boyfriend na si Seobin. Walang pag-aatubiling hinila ni Seojun si Seobin sa kanyang mga bisig upang igiit ang pagmamay-ari niya. Naniga si Ki-chan, labis siyang nakaramdam ng pagkawala nang pumasok ang dalawa sa bahay. Lumabas ang dating nobya ni Ki-chan, naghiwalay pala sila noong nakaraang buwan, pumunta lang siya para kunin ang kanyang mga gamit. Pinaalalahanan niya si Ki-chan na kung patuloy siyang magiging malapit kay Seobin, hindi na siya makakapag-asawa sa hinaharap. Umiti si Ki-chan, pakiramdam niya ay hindi na niya kailangang mag-asawa. Sa loob ng bahay, labis pa rin ang sakit na nararamdaman ni Seobin. Kusa siyang inuwi ni Seojun sa dorm, at habang nasa daan, tumawag si Ki-chan, inagaw ni Seojun ang telepono at pinatay ito. Pinaalalahanan niya si Seobin na gayahin si Seohon. Ang pagiging malamig sa ibang tao ang makakaiwas sa problema, kaya naman naglakad silang dalawa at inulit ang sinabi ni Seohon. At tungkol naman kay Seohon, para kumita ng pera para sa pagsusulit ng kanyang kapatid para maging pulis, kailangan niyang pumunta sa kung saan-saan para maghanap ng part-time na trabaho. Ngunit walang gustong kumuha ng isang seasonal na estudyanteng tulad niya, wala siyang magawa kundi kumain ng tuyong rice ball hanggang sa mabulunan siya para makatipid ng pera. Nalaman ng matalik niyang kaibigan na si Jongja mula sa kanyang nakababatang kapatid na naghahanap si Seohon ng trabahong may kasamang pagkain at tirahan, kaya't galit na galit siyang pumunta sa tindahan upang hanapin siya. Ngunit nang makita niya siyang pagod, naawa siya. Ayaw ni Jongja na sirain ng kaibigan niya ang kanyang kalusugan, kaya't palihim siyang tumawag sa isang kakilala para maghanap ng trabaho para sa kanya. Kinabukasan, biglang bumalik ang isang dating kaklase para hanapin si Seohon. Napansin niya na ang taong ito ay dating nanliligaw kay Jongjan. Hindi sila malapit, ngunit ngayon, bigla siyang kusang loob na lumapit at nagpakilala ng isang napakagandang trabaho para sa kanya. Sinundan ni Seohon ang address upang hanapin ang employer. Ang mga benepisyo ng trabaho ay mataas, at mayroon ding libreng pagkain at tirahan. Ngunit nang malaman niyang may nagtanong na sa kanya para matulungan siyang makakuha ng trabaho, nagpa siya si Seohon na huwag itong gawin, lumipat siya sa construction site para magtrabaho. Nang malaman ni Jongja ang balita, galit na galit siyang pumunta sa construction site para hanapin si Seohon at tanungin siya, at pagkatapos ay nalaman niya na ayaw niyang maging utang na loob kay Jongja sa isang tao na tinanggihan niya, kaya't hindi niya tinanggap ang trabaho. Natatakot siyang kung tatanggapin niya ang trabaho, kailangang bayaran ni Jongja ang utang na loob sa taong iyon at gawin ang mga bagay na ayaw niyang gawin. Natatakot siyang magkautang sa kanya. Kung magkautang siya, wala siyang oras at pera para bayaran siya. Labis na nalilito si Jongjan sa pagiging matigas ng ulo niya, ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi hayaan siyang maghirap.
Kinabukasan, ang nakababatang kapatid ni Seohan na si Seomin ay pumunta sa paaralan para hanapin siya, at nang makita niya si Michu, nagkagusto siya sa kanya sa unang tingin, ang ganda niya ay nagpabulag sa kanya kaya nadapa siya. Para hindi siya mapahiya, agad siyang nag-push up sa lugar, tumawa ang mga babaeng estudyante sa paligid, napansin nilang ang mga mata ng binata ay palaging nakatingin kay Michu. Kasabay nito, hinahanap din ni Seohan ang kanyang nakababatang kapatid. Sa daan ay nakasalubong niya si Seojun. Tuwang-tuwa siya na magkatulad sila ng damit ni Seohan ngayon. Nang marinig niya iyon, agad niyang hinubad ang kanyang jacket. Pagkatapos, naglabas siya ng isang serya ng mga sumpa na hindi na marinig ni Seojun at pilit niyang pinakain siya. Magpapatuloy pa sana si Seohan sa pagsasabi ng masasamang salita nang makita niya ang kanyang sutil na kapatid na nanunuyo ng mga babae. Hingal na hingal si Seomin sa pag-push up kaya tumayo siya. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na hilingin ni Michu sa binata sa harap niya na maging modelo para sa kanyang disenyo. Nang marinig iyon, na-excite si Seomin at handa na sana siyang ipagmalaki ang kanyang perpektong katawan nang pigilan siya ng kanyang kuya. Nagulat si Michu na makitang muli si Seohan. Una siyang nakita ni Michu sa isang tindahan, hindi niya sinasadyang mabasag ang isang bote ng inumin, at dahil sa masamang pakiramdam niya, dahil sa paghihiwalay nila ng nobyo, napaiyak siya. Sa sandaling iyon, pinunasan ni Seohan ang sahig sa lugar niya, at nang makita niya ang isang napakagwapong lalaki sa unang pagkakataon, tumigil siya sa pag-iyak. Nagbayad siya para sa nabasag na bote, at bumili pa siya ng 2 pang bote para ibigay sa kanya, pagkatapos ay tumakbo siya palayo, at bumalik sa dorm. Hindi niya mapigilang isipin ang mukha ni Seohan, naaalala niya ang pamumula ng pisngi niya, hindi mapigilan ni Michu ang pag-iisip sa kanya. Kinabukasan, nagdamit siya ng maganda at tumayo sa harap ng convenience store, buong tapang na pumasok sa loob para hanapin si Seohan. Ngunit iba ang nagbebenta sa araw na iyon, kaya't umalis siyang nabigo. Nang makita niya muli si Seohan ngayon, nakita niyang nagkakamali siya, ipinaliwanag niya na hindi niya inudyukan si Seomin na maghubad, hindi masyadong interesado si Seohan sa bagay na ito. Hanggat walang pinsala, palalampasin niya ang lahat. Lumapit si Seojun sa dalawang magkapatid. Labis na nagulat si Seomin na ang kanyang demonyong kuya ay mayroon ding gwapong kaibigan. Tulad ni Seojun, inisip din niya na pinipilit ng kanyang kuya ang iba na makisama sa kanya. At pagkatapos ay nagreklamo na nagugutom siya at hiniling sa kanyang kuya na dalhin siya sa kainan. Hindi inaasahan, ang malamig na si Seohan ay niyaya si Seojun na kumain kasama niya. Ililibre niya silang dalawa ngayon, labis na natuwa si Seojun at pumili siya ng mga pagkaing angkop sa budget ni Seohan. Habang nakaupo sa hapagkainan, ipinakita ni Seohan na siya ay isang napakainit na kuya. Inaalagaan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa bawat detalye. Ito ay nagparamdam kay Seojun na hindi pa nakaranas ng ganitong pagmamahal, ng paghanga at inggit. Nang pumunta ang kuya niya sa banyo, napansin ni Seomin ang mamahaling relo sa kamay ni Seojun. Sinabi niya lang na maganda ang relo, ngunit hindi inaasahang ibinigay ito ni Seojun sa kanya. Pagkatapos ng pagkain, nagulat si Seojun na may mainit na bahagi pala si Seohan, at pagkatapos ay kinumpirma niya. Bukas, siya mismo ang tatawag sa kanya, pagkatapos ay umalis siya at tinawagan si Seobin. Naalala ni Seohan ang panunuyo ni Seojun sa ibang babae, at inakala niyang siya ay isang babaero na sinisira si Seobin. Ngayon, may ginagawa si Seobin kaya hindi siya makakapunta sa group meeting. Naging temporary leader si Seohan, at walang pag-aalinlangang ibinunyag niya na ang mga dokumentong nahanap ni Haichai ay 100% na kopya mula sa internet. Agad na nagpakita ng inis si Dongho para kay Grad, at nag-away silang dalawa ng malaki. Pilit na inulit ni Dongho ang suntok noong nakaraang araw para takutin si Seohan, ngunit hindi siya natakot at lalo pa siyang nagmatigas na inisin si Dongho. Nag-alala si Haichai at humingi ng permiso na umalis sa grupo. Ang dalawa ay may dahilan para umalis, nag-alangan si Seojun at hindi niya alam kung sino ang susundin. Sa huli, pinili niyang manatili kay Seohan, upang patunayan na karapat-dapat siyang manatili sa grupo. Nagpasya si Seojun na tanggapin ang gawain ng pangangalap ng mga materyales para sa 3 iba pa. Dahil ang mga materyales na iyon ay may kinalaman sa kumpanya ng kanyang ama, hindi gaanong nagtitiwala sa kanya si Seohan, pinayuhan lang niya siya na huwag paglaruan ang damdamin ni Seobin. Pagkatapos ay binayaran niya ang kape at umalis, hindi sumuko si Seojun, maingat siyang nagsulat ng isang pakiusap sa papel, pagkatapos ay kabisado ito at tumawag sa kumpanya ng kanyang ama upang humingi ng mga materyales. Inakala ng kanyang ama na ito ang kanyang panganay na anak kaya masaya siyang pumayag, ngunit nang malaman niyang ito ang kanyang bunso, nagpakita siya ng matinding pagtutol. Ito ay muling naging malaking dagok para kay Seojun. Balik tayo kay Seobin, nanalo ang kanyang thesis sa isang kompetisyon at labis siyang natuwa. Agad siyang tumawag sa kanyang assistant para sabihin ang magandang balita. Umaasang maganda ang sasabihin niya sa kanya sa harap ni Professor Song. Ngunit, isa pang estudyante na assistant din ni Professor Song ang umako sa lahat ng credit. Sinabi niya na dahil sa mga materyales na ibinigay niya, nanalo si Seobin. Narinig ito ni Professor Song at hindi na niya inalam ang katotohanan. Ibinigay niya ang scholarship grant na dapat ay para kay Seobin sa estudyanteng iyon. Sa kabilang banda naman, dahil sa mataas na stress sa trabaho, halata na pagod si Seohan. Bukod pa rito, pumunta ang mga kaklase niyang wala sa ayos sa kanyang tindahan para maghiganti. Hindi sila bumili ng inumin. Ngunit sadyang binasag nila ang mga bote para ipalinis kay Seohan.
Nang babasagin na sana nila ang pangalawang bote, nahawakan ito ni Songjan, ibinigay niya ito kay Dongho, at nang hawakan niya ito, sinipan niya ang paa at malakas na hinila ang kanyang kamay upang hampasin siya sa ulo. Nahilo at sumisigaw si Dongho dahil natapakan pa rin ang kanyang paa. Handa na siyang mag-umpisa ng away nang tinamaan siya ng isa pang masakit na hampas. Labis na nahihiya si Dongho at hindi siya pumayag hanggang sa hawakan siya ng mga tauhan ni Dongjan. Doon lang sila tatlong sumuko. Pagod na umuwi si Seohon nang matuklasan niya na may hawak na malaking halaga ng pera ang kanyang nakababatang kapatid. Tinanong niya kung saan galing ang pera. Natakot ang kanyang kapatid at sinabing galing ito sa kanyang part-time na trabaho. Ngunit hindi siya nalinlang ng kanyang kuya, kaya't umamin siya. Ang pera ay galing sa pagbebenta ng relo na ibinigay sa kanya ni Seojun. Hindi tinanggap ni Seohon ang pera. Pumunta siya sa apartment ni Seojun para hanapin siya. Humingi siya ng tawad kay Seojun dahil kinuha ng kanyang nakababatang kapatid ang halos lahat ng pera para sa upa ng apartment, kaya't unti-unti niyang ibabalik ang lahat ng pera. Hindi kailangan ni Seojun na bayaran siya ni Seohon. Gusto lang niyang maging malumanay sa kanya, tulad ng pagtrato niya sa kanyang kapatid. Sa puntong ito, umamin si Seojun na walang sinuman ang nagtrato sa kanya ng tapat. Sa pagkakataong ito, kailangang sumuko si Seohon, hindi niya kayang bayaran ang malaking halaga kay Seojun, kaya magiging magkaibigan sila sa ibang paraan. Nang makauwi si Seobin mula sa kanyang part-time na trabaho, agad siyang sinundan ni Kichan tulad ng dati, ngunit hindi na siya maituring na kaibigan ni Seobin. Sinabi na lang ni Kichan kay Seobin na huwag siyang masyadong magtiwala kay Seojun. Sinabi niya sa kanya na may babae sa bahay niya. Naalala ni Seobin ang lahat ng nangyari, hindi siya makapaniwalang gusto ni Seojun na masaktan siya. Kaya, tinawagan niya si Seojun at hiniling na magkita sila sa gilid ng ilog upang malaman ang katotohanan. Inamin ni Seojun na ginawa niya iyon at sinabi niya na ginawa niya iyon upang matulungan si Seobin na harapin ang katotohanan sa lalong madaling panahon, ngunit inisip ni Seobin na ginawa lang siyang tanga. Kaya nagalit siya at ayaw na niyang maging kaibigan niya. Hindi madali para kay Seobin na sabihin ito. Ngayon, maganda ang pamumulaklak ng cherry blossom, ngunit hindi masaya si Seojun at si Seobin, may tumatawag sa telepono. Tuwang-tuwa siya at inakala niyang nagbago ang isip ni Seobin, ngunit ang mga kaibigan niya lang pala sa inuman, sa party. Halatang malungkot si Seojun nang umuwi siya. Kusa siyang inakbayan ni Haichai, na gustong lumapit pa sa kanya, ngunit nanatiling tahimik at malamig si Seojun. Mag-isa siyang umuwi at tinawagan niya si Seohon para humingi ng payo. Paano niya hihingi ng tawad sa taong sinaktan niya? Pagod at abala si Seohon, ngunit taos puso pa rin niyang pinayuhan si Seojun na dapat siyang makipagkita ng harapan at sabihin ang nararamdaman niya. Matapos niyang ibaba ang telepono, parang naliwanagan siya, at agad siyang tumakbo patungo sa dorm ni Seobin. Tumayo siya sa ibaba at sumigaw ng kanyang pangalan na ikinagulat ng lahat sa silid. Hindi sila makapaniwalang hinahanap ng isang sikat na lalaki si Seobin. Gamit ang kanyang pinakamataas na katapatan, humingi ng tawad si Seojun kay Seobin. Sinabi niyang siya ang taong gusto niya. Ang saktan ang taong gusto mo ay mali, kaya tinanong niya kung mapapatawad siya nito. Dapat siyang sabihan pagkatapos niyang pag-isipan itong mabuti. Matapos magpahayag, nahihiya si Seojun na umalis. Sa oras na ito, sa construction site, labis na nagtrabaho si Seohon, bigla siyang inatake ng matinding pananakit ng ulo at bumagsak siya. Sa sandaling ito, tumawag si Seojun para ipagmalaki ang kanyang tagumpay, at doon niya nalaman ang ospital kung saan si Seohon. Nang makita niya siyang naghihirap, labis siyang naawa. Nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang pera para ilipat siya sa intensive care unit. Nagising si Seohon at gusto niyang umalis, ayaw niyang magkautang kay Seojun sa lahat ng oras. Sinabi ni Seojun na nabayaran na ang utang dahil tinulungan siya nitong baguhin ang kanyang pag-iisip tungkol sa mga relasyon, kaya nagpasya siyang manatili sa kanya kahit na ano paman ang sabihin nito. Sinabi ni Seohon na siya ay parang unggoy sa zoo, na mahilig kumapit sa iba para mag-aliw. Kailangan niyang magtrabaho para sa pera, kaya wala siyang oras para maging kaibigan niya. Hindi pinansin ni Seojun ang mga sinabi niya dahil nabayaran na ang bayarin sa ospital. Hindi na ito mababayaran ni Seohon, wala siyang magawa kundi hayaan ang nurse na alagaan siya. Umuwi si Seojun na panatag ang loob. Umuwi siya at walang tigil siyang naghahanap sa internet ng mga dieta para sa malnutrisyon. Kinabukasan, masayang-masaya si Seojun na nagdala ng maraming pagkain para hanapin si Seohon. Ngunit nakalabas na pala siya sa ospital at hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag dahil sa oras na iyon ay bumalik na si Seohon sa construction site at humingi sa kontraktor na payagan siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng kanyang kalusugan noong nakaraang araw, nahirapan siyang pumayag kaya nawala ng trabaho si Seohon at kailangan niyang magpatuloy sa paghahanap ng part-time na trabaho online. Walang tigil siyang tumatawag sa kung saan-saan, ngunit walang tumatanggap ng mga estudyanteng sabay na nag-aaral at nagtatrabaho at ganoon ang nangyari hanggang sa gabi. Tinawagan ni Seohon ang kanyang ina at pinakalma niya ito na huwag mag-alala tungkol sa matrikula ng kanyang kapatid. Pwede siyang huminto sa pag-aaral, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Kasabay nito, labis ding nag-aalala si Seojun dahil hindi niya makontak si Seohon. Ang tanging magagawa niya ay magpadala ng mensahe sa kanyang kuya na humihiling na ipadala sa kanya ang mga dokumento ng kumpanya para sa kanyang research paper.
Bumalik tayo kay Seobin, habang nagtatype siya sa keyboard. Hindi niya mapigilang alalahanin ang pag-amin ni Seojun sa kanyang nararamdaman at hindi niya namalayan na tinatype na niya ang pag-amin nito. Ang pagbuntong hininga ni Seobin ay nagpagising kay Jongja, kaya nag-umpisa silang dalawa na uminom sa gabi. Malungkot din si Jongja sa sitwasyon ng kanyang matalik na kaibigan na si Seohon, gusto niya siyang tulungan. Ngunit palagi niyang tinatanggihan ang kanyang tulong, maging si Michu ay naghihirap din dahil sa kanyang one-sided love. Kaya, lahat silang tatlong babae ay may problema na hindi pa nalulutas at nagpasya silang kumain ng hotdog at manatiling single habang buhay. Kinabukasan, sa paaralan, nagkita sila ni Seobin at Seojun nang makita niyang napapalibutan siya ng ibang babae. Naramdaman niya na hindi sila magkasundo bilang magkasintahan. Gusto sana niyang lumapit at magsalita, ngunit nang makita siya ni Seojun, sinubukan niyang umiwas at tumakbo palayo. Sa likod ng paaralan, nanonood si Kichan ng pelikula habang umiiyak, naramdaman niya na ang bida ay katulad niya. Hindi niya makuha ang pag-ibig ng babaeng gusto niya, pagkatapos mag-isip-isip, nagpasya siyang hanapin si Seojun. Tinawag niya si Seojun sa likod ng paaralan para mag-usap, ngunit hindi para mag-away, kundi para sabihin sa kanya ang lahat. Ang mga gawi at hilig ni Seobin, hindi inaasahan na naaalala ni Kichan ang mga paboritong pagkain ni Seobin ng detalyado, na pinahanga si Seojun, na galit sa kanya. Pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Kichan, buong tapang na pumunta si Seojun sa kanyang kuya upang humingi ng mga dokumento. Hindi inaasahan, dinala nga ni Junhwan ang mga dokumento sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit para makuha ito, kailangang mangako ni Seojun na hindi siya babalik sa bahay para sa family party sa susunod na linggo. Alam niyang hindi siya gusto ng kanyang mga magulang at kuya. Ngunit kailangan niyang umuwi para sa party sa susunod na linggo, upang paalalahanan sila na siya rin ay miyembro ng pamilya, kahit na walang sinuman ang umamin, ito ay totoo. Pagkatapos niyang magsalita, hinablot ni Seojun ang mga dokumento at umalis. Ang paglabas ni Seojun mula sa opisina ng propesor ay nakita ni Seohon, at unti-unti niyang nahulaan na magkapatid silang dalawa. Kaya, bakit sinabi ni Seojun na siya ay nag-iisang anak noon? Sa oras na ito, tumakbo si Seojun palabas at nakita si Seobin, handa na siyang marinig ang sagot niya. Hindi naman talaga siya tinatanggihan ni Seobin, ngunit naramdaman niya na hindi pa niya lubos na naintindihan kung sino siya. Nang marinig ito, agad na sinamantala ni Seojun ang pagkakataon at tinanong kung gusto niya siyang mas makilala. Nahihiya si Seobin na pumayag at sinabi niya na gusto lang niyang maintindihan siya at hindi siya magkakagusto sa kanya. Ang pagngiti ni Seojun kay Seobin ay nakita ni Haichai at nainis siya habang papunta siya sa klase. Hindi mapigilan ni Seojun na mag-text para tanungin si Seohon nang hindi niya alam na nasa likod lang pala niya ito at naglakad lang ito sa tabi niya. Nag-alala siya na baka mahimatay na naman ito, hindi sinasadyang narinig ito ng guro. At sa dulo ng klase, nakita ng guro na mabilis na sumunod si Seojun kay Seohon. Kaya inakala niya na magkasintahan silang dalawa. Hindi tinanggap ni Seohon ang bayarin sa ospital mula kay Seojun, ngunit interesado siya sa mga materyales na nahanap niya. Pagkatapos ay ibinalik niya sa kanya ang bayarin sa ospital. Nakakuha siya ng sapat na pera para sa bayarin sa ospital sa isang gabi lang, na ikinabahala ni Seojun na baka umutang si Seohon sa mga loan shark. Hindi niya inilantad ang trabaho na ginawa niya para kumita ng pera. Naramdaman lang niya na ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming utang sa sinuman. Sa kabilang banda, nagdala si Seobin ng mga bulaklak sa opisina ni Professor Song bilang pasasalamat. Dahil sa pagiging sekretarya niya sa kanya, naging makabuluhan at nanalo ang kanyang thesis. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng opisina, palihim na tinatanggal ng malaking estudyante ang pangalan sa kanyang folder ng dokumento. Nang tanungin ng profesor kung kanino ang folder na ito, agad niyang inangkin na siya ang naghanap ng mga dokumento para sa profesor. Si Seobin, na dati ay hindi napapansin, ay naging sentro ng usapan ng mga babaeng estudyante sa paaralan dahil sa chismis na nakikipag-date siya sa sikat na si Seojun. At ang taong pinakagalit sa kanya ay ang sikat na si Haeji. Sa opisina, may isang taong mabait na nagdala ng mga bulaklak na ibinigay ni Seobin kay Professor Song. Dahil dito, hindi niya sinasadyang nabasa ang isang bahagi ng thesis sa computer niya. Napansin niya na ito ang thesis ni Seobin dahil tinulungan niya itong i-edit. Hindi tama na kopyahin ng profesor ang thesis ng estudyante. Balik tayo kay Seobin, tinawag niya si Seojun para magkita sila, at sinabi niya na dapat niyang itama ang mga chismis na kumakalat sa paaralan. Halatang naiinis si Seojun, at hindi siya pumayag dahil gusto niya talagang makipag-date kay Seobin. Hindi alam ni Seojun na ang pagiging matigas ng ulo niya ay hindi sinasadyang naglagay kay Seobin sa hindi nararapat na gulo. Pinagtawanan siya ng ibang mga babae na isa siyang babae na nang-aakit ng mga lalaki, na nagpaalala sa kanya sa nakaraan kung saan siya ay iniiwasan ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang ama na nagtaksil. Ang trauma ay nagpatigil sa kanya sa paghinga. Sa oras na ito, nakaupo si Seojun kasama ang kanyang masasamang kaibigan. Tinanong siya ni Haichai kung totoong nakikipag-date siya kay Seobin. Natatakot siyang maapektuhan ng chismis si Seobin, kaya't itinanggi niya ito. Tuwang-tuwa si Haichai at sinamantala ang pagkakataon na siraan si Seobin. Nagalit si Seojun sa sinabi niya at umalis, kahit na pinipigilan siya ni Dongho na labis na nainis. Nagpasya siyang gumawa ng masamang paraan upang hindi makapag-present ang grupo ni Seohon sa kung paanong paraan nakuha nila ang notebook ni Seohon.
Nang makalabas si Seojun, agad siyang tumawag kay Seobin, ngunit ang naririnig lang niya ay ang paghinga nito, labis siyang nag-alala. Naghanap siya sa buong paaralan para kay Seobin, at sa huli ay nakita niya itong nakaupo sa likod ng paaralan na tulala. Ibinuhos ni Seobin ang lahat ng kanyang hininga upang paalisin si Seojun. Gusto niyang lumayo siya sa kanya hanggat maaari, at mas mabuti para sa kanilang dalawa na huwag masyadong maging mausisa sa tunay na pagkatao ng isa't isa. Ngayon, si Seojun naman ang tulala. Naramdaman niya na ang sinumang naugnay sa kanya ay nagkakaroon ng malas, marahil tama ang sinabi ng kanyang ina, na kung hindi siya umiiral, mas magiging komportable ang mga tao. Hindi madali ang sitwasyon ni Seobin, wala naman siyang ginawang masama kay Professor Song, ngunit nagalit pa rin ito at tinanggal siya sa posisyon ng sekretarya. Pagdating ng gabi, nagkita-kita ang tatlong lalaki at pumunta sa bar kung saan nagtatrabaho si Jongja, upang kumbinsihin siya na huwag nang makisama kay Seohon. Dahil siya ay isang taong alam lang kung paano kumuha ng pera sa iba, labis na nainis si Jongja. Gusto niya sanang makipagsuntukan kay Jungho sa lugar na iyon, mabuti na lang at pinigilan siya ng manager. Sa gabi, nang lasing na ang tatlong lalaki, dumating si Seojun sa naisang bayaran ang kanilang mga inumin, ngunit pinigilan siya ni Jongja. Kung sino ang uminom, siya ang magbabayad, pagkatapos ay tinanong niya si Seojun kung malapit ba siya kay Seohon. Taos pusong inamin ni Seojun na hindi siya gusto ni Seohon, matalik na kaibigan ni Jongja si Seohon, ngunit bihira silang magkita. Ngunit masaya pa rin siya na siya lang ang matalik na kaibigan niya. Nang malalim na ang gabi, umalis na sila at nahulog ng isa sa kanila ang kanyang bag na naglantad sa notebook ni Seohon kay Seojun. Kinuha niya ang notebook at hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Seohon. Inakala niyang nagkamali siya sa pagpindot, ngunit sa kabilang linya, niyaya siya ni Seohon na kumain. Agad na iniwan ni Seojun ang kanyang bag at tumakbo, ngunit nang makarating siya sa lugar, nalaman niyang ito ang restaurant kung saan nagtatrabaho si Seohon. Binayaran niya ang pagkain ni Seojun at pinaupo siya ng mag-isa para kumain. Nang makita si Seohon na nagtatrabaho ng husto, hindi niya makain ang kanyang pagkain. Naghintay si Seojun sa labas hanggang sa matapos ang trabaho ni Seohon. Niyaya siya ni Seohon na pumunta doon ngayon para ipakita sa kanya kung gaano siya kahirap kumita ng pera. Sa tuwing nagpapakita si Seojun sa harap ni Seohon, hindi niya mapigilang ikumpara ang kanyang sitwasyon sa kanya, at pakiramdam niya na ang dalawa ay magkaiba sa bawat isa. Kaya ayaw niyang makita si Seojun upang hindi siya maging mas mababa. Sobrang nalungkot si Seojun, akala niya kakain siya kasama si Seohon ngayon. Kaya tumakbo siya dito sa kabila ng lahat, at hindi niya inaasahan na makita ang kanyang kahirapan pagdating niya, at huwag mo na siyang sundan pa. Walang masabi si Seojun, kundi salamat sa pagkain at umalis. Sa totoo lang, si Seohon ay nakaramdam din ng kakulangan sa ginhawa sa pagsasabi ng mga walang awang salita na iyon, dahil wala siyang pag-asa sa kanyang buhay, kaya hindi siya naglakas loob na bigyan ang sinuman ng interes sa kanya. Kinabukasan sa klase, kailangang pumili si Seojun ng grupo para sa presentasyon. Sina Seohon at Seobin ay parehong gusto na bumuo ng isang grupo na may tatlo, ngunit pinili ni Seojun na sumali sa grupo ni Dongho. Bumalik siya sa buhay kasama ang mga peking kaibigan, gumagawa ng takdang aralin ng grupo, ngunit interesado lang sila sa kung ano ang ipapakain sa kanila ni Seojun sa hapon na iyon. Lahat ay masiglang nag-uusap habang si Seojun ay nag-iisa. Si Seobin ay parehong malungkot tungkol sa kanyang kwento at nababagabag sa dahilan kung bakit siya sinibak ni Professor Song. Pinayuhan siya ni Seohon, kung mayroon siyang mga katanungan, dapat siyang magtanong ng direkta, huwag matakot na masaktan ang damdamin, at makakuha ng suporta mula sa kanya. Si Seobin ay direktang nagpunta sa opisina upang tanungin ang propesor sa dahilan ng kanyang pagpapaalis, at ang propesor ay matigas na sumagot na hindi niya gusto si Seobin mula pa noong simula. Nararamdaman niya na hindi siya sapat na may kakayahan, ngunit gusto niyang kunin ang pagkakataon ng ibang tao. Hindi na kailangang patuloy na makinig si Seobin sa kahihiyan dahil napagtanto niya na hindi siya ang gumawa ng mali kundi ang propesor ay masama. Matapos ang klase, kailangang magtrabaho ni Seohon sa kantina ng paaralan, ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa panliligalig ng mga Dongho na nagbuhos ng kanin sa pagkain. Ang tagapamahala ng kantina ay naramdaman na napakagulo nito, kaya para sa negosyo, kinailangan niyang tanggalin sa trabaho si Seohon, at si Seojun ay tumakbo upang makarating doon pagkatapos niyang makuha ang balita. Nakatayo siya sa isang sulok at nasaksihan ang mahirap na kalagayan ni Seohon habang siya ay nagmamakaawa. Nakikita si Seohon na nakaupo at umiiyak sa silid-imbakan ng paaralan. Nahabag si Seojun at nagpasya siyang hindi na siya guluhin pa at hindi niya inaasahan na mahuli siya ni Seohon nang lumabas siya. Gusto niyang malaman kung bakit narito pa si Seojun sa ganitong oras, ngunit ang saloobin ni Seojun ay 180-degree turn, naging isang ganap na ibang tao. Sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang ipahayag ang kanyang galit at totoong damdamin, at nasaksihan ni Rongra ang pag-aaway ng dalawa. Maglalapit sana siya upang pigilan sila nang makita niya ang bag ni Seohon, at napagtanto niya na kailangan niyang gumala ngayon, kaya sadya siyang tumawag upang magtanong. Ngunit si Seohon ay pagod at hindi sinagot ang telepono, at nagpunta siya sa library para gumawa ng homework, at gumamit ng lugar na iyon para matulog sa magdamag, at tahimik na inilagay ni Rongra ang isang bote ng bitamina sa tabi niya.
Sa kabilang dako, hindi makatulog si Seojun sa buong gabi. Ang imahe at mga salita ni Seohan ay paulit-ulit sa kanyang isip na nagpaduda sa kanya sa kanyang sariling paraan ng pamumuhay. Mayroon pa bang nagmamahal sa kanya sa mundo? Kasabay nito sa art room, si Michu ay patuloy na nag-iisip tungkol kay Seohan at inilabas pa ang kanyang mukha. Sa dormitoryo, hindi rin makatulog si Seobin at labis siyang nagsisisi sa sinabi niyang masakit na salita nang makipaghiwalay siya kay Seojun. Nang gabing iyon, si Rongra na nakahiga sa tabi niya ay nangarap na magkaroon ng sariling bahay upang magkaroon siya ng lugar para makatulog si Seohon. Kinabukasan, nagpa siya si Seobin na makipag-ayos kay Seojun sa pamamagitan ng pagbili ng hyacinth para sa kanya. Naguluhan siya kung paano ipahayag ang kanyang damdamin, kaya sinabi niya sa kanya na mag-search siya sa internet para sa kahulugan ng bulaklak na ito. Pagkatapos, tumakbo siya palayo sa hiya. Pagkatapos mag-search, nagulat si Seojun dahil ang ibig sabihin ng bulaklak ay eternal love o sincere apology. Kaya nagpa siya siyang piliin ang unang kahulugan bilang damdamin ni Seobin para sa kanya. Biglang bumalik si Seobin at hinikayat niya siyang bumalik sa kanyang grupo. Dahil napakahalaga ng mga dokumentong ibinigay niya kay Seohon, kailangan niyang makakuha ng nararapat na marka, ngunit hindi niya inaasahan na pagdating sa auditorium kinabukasan. Si Seobin ay hinarang ng grupo ng mga buli at hiningi ang mga dokumentong nakalap ni Seojun. Alam nila na ang mga ito ay kumpidensyal na mga dokumento ng kumpanya. Mahirap hanapin online kaya kailangan nilang bawiin ang mga ito upang makakuha ng mataas na marka. Sa sandaling hindi alam ni Seobin kung ano ang gagawin. Si Seojun ay dumating at tinulungan siya, hindi na siya nagpakita ng paggalang sa grupong ito. Direktang sumigaw siya sa mukha ni Hachai at hindi rin pinansin ni Seojun ang mga banta ni Dongho. Tahasan niyang inihayag na aalis siya sa grupo at dinala si Seobin, at ang dalawa ay nagpunta sa lugar ni Seohan para sa isang pulong ng grupo. Nang himok si Seohan kay Seobin na hikayatin si Seojun na bumalik sa grupo. Ngunit ngayon na bumalik na siya, malamig pa rin ang ekspresyon niya, at ang dalawa ay patuloy na nag-aaway, kaya hindi alam ni Seobin kung ano ang gagawin. Nagpanggap siyang bibili ng kape, at kasabay nito sa opisina, tinatanong ni Professor Song si Madu dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento ni Seobin. Ngunit walang hiya siyang nagsinungaling na ang mga dokumento ay isinulat niya at ni Seobin, kaya may karapatan siyang ibigay ito sa profesor para gamitin. Nakita niyang nakakatawa ito, ngunit dahil ninakaw niya ang isang talata mula sa sanaysay ni Seobin at inilagay ito sa kanyang thesis, hindi niya maaring paalisin si Madu. Ngayon ay nagsisisi siya na pinalayas niya si Seobin, ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng paaralan, masayang dinala ni Seojun ang ice cream para kay Seobin, ngunit nang nag-text siya upang tanungin kung nasaan siya, nalaman niya na mayroon siyang klase at hindi maaaring lumabas. Kaya ibinahagi niya ang ice cream sa guro, at sinamantala ang pagkakataon na mag-share sa kanya tungkol sa kanyang mga problema sa kanyang mga kaibigan bilang pasasalamat para sa ice cream. Nagbigay ang guro ng napaka-praktikal na payo kay Seojun na kung ang kanyang pag-iisip ay matatag, matatalo niya ang masamang puso at katawan, kaya umuwi siya. Agad niyang ipinagmalaki ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Seobin kay Kichan, ngunit hindi sumuko si Kichan dahil binigyan din siya ni Seobin ng isang mas malaking halaman at nabigo si Seojun. Ngunit nang hanapin niya ang kahulugan ng halaman, agad siyang sumaya dahil ang ibig sabihin ng halaman ay good health, habang ang sa kanya ay eternal love. Nais sabihin ni Kichan kay Seojun ang mga gawin ni Seobin, ngunit pinigilan siya nito dahil gusto niyang tuklasin mismo ang tungkol sa kanya. Sa library, bumalik si Rongra upang hanapin si Seohon. Ngunit ang nakita lang niya ay ang bote ng bitamina na naiwan niya dahil hindi niya alam kung kanino ito, hindi niya ito ininom. Sa oras na ito, nagpatuloy siya sa paghahanap ng trabaho, ngunit tila hindi siya sinuwerte. Kahit na tinanggap siya ng may-ari na magtrabaho, hindi siya binigyan ng lugar na matulugan. Tiningnan ni Seohan ang kanyang pagod na sarili sa salamin at pagkatapos ay tiningnan ang advertisement para sa mga upahan na bahay. Naalala niya na sinundan siya ni Seojun at sinabi sa kanya na huwag magbenta ng bahay kahit saan siya magpunta. Alam din ni Seohan iyon kahit na kailangan niyang magtrabaho ng husto, hanggat mayroon siyang kalusugan, mayroon siyang lahat. Kahit abala, hindi pa rin niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral, ngunit dumating pa rin siya ng huli sa pulong ng grupo kaysa sa dalawang iba pang miyembro. Kahit na si Seojun ay labis na nag-aalala tungkol sa sitwasyon ni Seohon, sinasabi niya ang isang salita na nagpapahiya sa kanya at nag-aaway sila sa pamamagitan ni Seobin at walang gustong sumuko sa iba na nagpapahirap sa kanya. Sa pagtatapos ng pulong ng grupo, hindi pa rin alam ni Seohon kung saan matutulog, kaya nakatanggap siya ng tawag mula sa kantina na nagsasabi sa kanya na bumalik sa trabaho at magkakaroon siya ng lugar upang manirahan. Tinanggal nila sa trabaho ang istriktong tagapamahala at nalaman ni Seohon sa internet na ang tagapamahala ay mayroong audio recording na nagsasabing tinanggal niya siya sa trabaho dahil gusto niyang makuha ang restroom para sa kanyang sarili. Sino ang naglabas ng audio recording?
Naalala ni Seohan ang likod ni Seojun na umalis sa kantina noong gabing iyon, tinulungan siya ng kanyang nakababatang kapatid, at agad niya itong tinawagan, ngunit hindi siya sinagot ni Seojun dahil sa oras na ito. Kasama niya si Seobin at ayaw niyang pakiramdam ni Seohan na may utang siya sa kanya. Dinala ni Seojun si Seobin pabalik sa kanyang dating kindergarten, kung saan siya ay nagkaroon ng psychological trauma. Dahil minsan siyang tinawag ng kanyang mga kaibigan na anak ng babaeng kabit, dinala ni Seojun si Seobin dito, hindi para pahirapan ang kanyang sarili, kundi para harapin ang nakaraan. Tanging kapag naghilom siya sa nakaraan ay maaari siyang makatakas mula dito at mabuhay sa kasalukuyan. Sinunod ni Seobin ang payo ni Seojun, umiyak siya at inamin na natakot siya noon. Sa sandaling niyakap niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata, iyon din ang sandali na naghilom siya sa kanyang sarili. Isang bata na may trauma sa pag-iisip tulad ni Seojun, matutulungan pa niya ang ibang nasasaktang bata tulad ni Seobin na makatakas sa nakaraan. Pagbalik niya ay nakita niyang natanggal ang sintas ng kanyang sapatos. At kusang loob siyang nagbigay ng sapatos para sa kanya. Nakita niyang may nahulog na dahon sa ulo ni Seojun. Inabot ni Seobin ang kanyang kamay upang dahan-dahang haplusin ang kanyang buhok. Hindi niya alam na si Seojun ay napakasensitibo tungkol sa kanyang buhok. Nag-atubili siyang pigilan siya upang makatakas sa mahirap na sitwasyon. Gumawa siya ng isang laro, ang sinumang unang makakarating sa dormitoryo ay gagawin ng isa ang isang kahilingan, kaya masaya silang nagkarera. Nang gabing iyon nang umuwi siya, hindi na nag-iisa si Seojun dahil mayroon siyang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Seobin para samahan siya. Sa kabilang banda, ang plagyarismo ni Professor Song ay hindi na itago ng matagal dahil natuklasan ito ng kanyang assistant nang dalhin niya ang mga bagay sa kanya. Nabanggit niya ang sanaysay ni Seobin, at ito ay nakakuha sa kanyang damdamin, kaya agad niyang ginamit ang kanyang hinaharap na karera bilang isang banta kung hindi siya tatahimik. Dahil mawawalan siya ng pagkakataon na maging isang lecturer, ang assistant ay agad na umalis sa takot, at si Professor Song ay labis ding natakot. Bumalik siya sa grupo ng tatlong dungho. Natatakot sila na kung hiwalay sila sa grupo, hindi nila magagawa ang kanilang takdang aralin at makakakuha ng mababang marka, kaya nagplano ang tatlo na bumalik sa grupo ni Seohon. Akala nila na si Seobin ay duwag pa rin tulad ng dati. Sinubukan nilang i-psychologically attack siya, ngunit direkta siyang tumanggi sa kanila, direkta niyang inilantad na gusto lang nilang sumama sa kanila para makakuha ng libreng marka. At si Dungho ay galit na nagpasya na hindi papabayaan ang grupo ni Seobin. Mabilis na dumating ang araw ng presentasyon, dahil sa maraming dokumento na ibinigay ni Seojun at masusing pagsusuri ng grupo, karapat-dapat silang tatlo na makakuha ng sa notebook ng guro. Hindi sumasang-ayon si Dungho, at sinabi niya na si Seohan lamang ang gumawa ng takdang aralin, at ang dalawa ay hindi gumawa ng anuman, at pagkatapos ay nagtanong siya. Pinilit niyang sagutin mismo ni Seobin, at ang tanong na ito ay eksaktong tanong sa bahagi ng paghahanda ng grupo ni Seobin, at nalaman na ipinagkatiwala niya ang kanyang kompyuter sa kanyang kaibigan sa grupo kahapon. Hindi niya inaasahan na kinopya niya ang tanong. Alam niyang takot si Seobin na tumayo sa harap ng madla. Ang tatlo ay masayang umiti. Tiningnan niya ang madla na nakaupo sa ibaba. Si Seobin ay naramdaman na napakalaki ng kaguluhan, ngunit nang makuha niya ang pagtango ng suporta mula kay Seojun at naaalala ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata na nagpatawad sa sarili, nabawi ni Seobin ang kanyang motibasyon. Tumayo siya sa harap ng lahat, at detalyadong sinagot ang tanong ni Dungho. Ito ang mismong tanong na nakolekta ni Seobin. Kaya hindi lamang niya alam ang sagot, ngunit alam din niya ang malalim na kahulugan sa likod ng tanong, na nagpahanga kay Dungho, at ang guro ay napakasaya rin. Ang guro ay magbibigay lamang ng key sa tatlong tao na gumawa ng kanilang takdang aralin, habang ang iba ay hindi makakakuha ng anumang marka. Sa pagtatapos ng klase, si Dungho ay galit na galit at sinabi na alam ng grupo ni Seobin ang kanyang mga aksyon, kaya niloko nila siya. Hindi natakot sina Seohan at Seobin sa malalakas na salita na ito, at pinutol din ni Seojun ang kanyang relasyon kay Hachai. Paglabas, nag-apiran sila ni Seobin, at hindi niya inaasahan na kasama rin ang kamay ni Seohan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Seojun na mayroon siyang totoong kaibigan, at bumalik siya kay Michu. Siya ay nagpapababa ng timbang, ngunit nang makita niya si Seohan na nagtatrabaho sa kantina, hindi siya nag-atubiling dalhin ang kanyang tray malapit sa kanya, at gusto niyang makita ang kanyang mukha ng mas malinaw. Nang makita niyang hindi siya naalala kung sino siya, naramdaman niya na medyo malungkot, ngunit dahil sa pag-ibig, naramdaman niya na ang pagkain sa kantina ay napakasarap. Pagkatapos ng trabaho, nakilala ni Seohan si Rongra, at sa wakas ay sumagot siya sa kanyang tawag. Tuwang-tuwa siya at niyakap ang kanyang liig, at ang tanawin ng dalawang naglalaro ng magkasama ay nakita ni Michu, at ngayon niya lang napagtanto na ang lalaki sa puso ni Rongra ay si Seohan. Sa kabilang banda, uminom sina Seobin at Seojun ng beer upang ipagdiwang ang matagumpay na presentasyon, at si Seobin ay nalasing na parang isang cute na pusa, at sumayaw sa tabi ni Seojun, muli siyang pumulot ng dahon sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito ay hindi siya sumalungat, ngunit naramdaman na takot. Natatakot na mamahalin niya ang babaeng ito ng malalim, natatakot na hindi pa siya sapat na mature upang bigyan siya ng kaligayahan. Ngunit pagkatapos noon, hindi niya inaasahan na si Seobin ay gagawa ng isang bagay na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay naging mas malapit, at biglang hinila ni Seojun si Seobin sa kanyang sarili, at kinuha niya ang lahat ng kanyang tapang upang lapitan ang kanyang mga labi.
Binalak ni Seojun na takutin lamang ang babaeng ito, ngunit hindi niya inaasahan na kusa siyang halikan ni Seobin, kaya opisyal na niyang binigyan ng pagkakataon ang kanyang nakababatang kapatid na sundan siya. Kusang loob na dinala ni Seojun si Seobin sa dormitoryo, na may isang napakakontentong mukha ng isang tao, na nanalo lang, at niyakap pa rin nila ang isa't isa nang hindi gustong umalis. Matapos ihatid si Seobin sa loob, nakatanggap si Seojun ng tawag mula kay Seohon, at dahil siya ay nasa isang masayang mood, sumang-ayon siya, sa kondisyon na makipag-ugnay si Seohon sa pamilya Song. Utusan mo siya na alagaan si Seobin, at agad na nakatanggap si Songja ng tawag mula kay Seohon, at hahanapin sana niya si Seobin kasama si Michu, ngunit si Seobin ay nag-roll na sa pintuan. Sa labas, kusang loob na pinasalamatan ni Seohon si Seojun sa pag-record para sa kanya. Sa unang pagkakataon na nakita ni Seojun ang ngiti ni Seohon, sumang-ayon siya na makipag-ayos sa kanya. Kinabukasan, si Seobin ay labis na nagsisisi sa kanyang mga walang pag-iisip na aksyon kahapon. Ang hindi inaasahang halik ay patuloy na umuulit sa kanyang isip, at sa kabilang banda, unti-unting nagising si Seojun. Nagising siya na pakiramdam na napakakomportable, dahil hinawakan siya ni Seobin sa kanyang ulo. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang flower pot na ibinigay niya sa kanya, na gumawa ng kanyang umaga na isang kahanga-hangang bagong araw. Kahit na halos mabangga siya ng kotse habang tumatawid sa kalye, nang maalala niya ang mga masasayang sandali kasama si Seobin, nakangiti pa rin si Seojun, at naisip niya na ang araw na ito ay isang maswerteng araw. Magkakaroon ng Spring Festival ang paaralan, at ang mga poster ay puno ng mga kapanapanabik na kompetisyon, at mayroon ding mga larawan ng 3 lasing na dungho, kasama ang isang linya na humihingi ng pera para sa panggabi mula kay Rongra. Mabilis na pinunit ni Dungho ang abiso, hindi niya inaasahan na hindi siya binayaran ni Seojun para sa panggabi noong araw na iyon. Pagkatapos ay nagplano siya na maging malapit muli sa kanya upang makakuha ng pera mula kay Seojun sa oras na ito. Hindi makontak ni Seojun si Seobin, at labis siyang nag-aalala. At hindi niya alam na ang kanyang telepono ay naubusan na ng baterya, at humihiram siya ng charger kay Kichan na walang dalang charger. Ngunit patuloy siyang nagdaldal at humingi ng tawad kay Seobin na bumalik sa pagiging magkaibigan tulad ng dati. Lumapit si Seojun at pinutol ang kanilang pag-uusap, tulad ng isang makapangyarihang nobyo. Hinila niya ang kanyang babae palayo sa ibang lalaki, at kung mas sinusubukan ni Seobin na makipag-usap ng natural, mas ipinapakita niya ang kanyang kahinaan. Akala niya ay hindi mag-iisip si Seojun tungkol sa halik kahapon. Kaya pagkatapos niyang magdahilan, tumakbo siya palayo sa hiya. Ngunit sa isang sulok, nag-isip si Seobin tungkol sa oras na kasama niya si Seojun sa huli ay napagtanto niya na gusto niya talaga siya. Sa oras na ito ay lumitaw si Seojun sa likod niya, at inamin ni Seobin na nagsinungaling siya, at na mayroon talaga siyang nararamdaman para sa kanya, at bumiti si Seojun. Sa huli, ang taong gusto niya ay gusto rin siya, at ngayon ay maaari na siyang yumakap sa kanya ng legal, at niyakap din siya ni Seobin pabalik, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na magkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang kaligayahan. Maaari na silang maghawak kamay ng malaya, at ipahayag ang kanilang pagmamahal sa publiko sa paaralan ng walang takot na husgahan. Ang festival sa paaralan ay napakasigla, at naakit si Michu sa paghahanap ng kapalaran, at pumasok siya sa tolda. Sinabi ng manghula na ang taong gusto niya ay napaka-flirty, at naramdaman ni Michu na hindi ito totoo, at mabilis na binago ng manghula na siya ay isang one-sided love flower. Kaya matagumpay siyang nakakuha ng mga customer, at gusto ni Michu na bumili ng isang amulet na maaaring paghiwalayin ang taong gusto niya at ang kanyang kaibigang lalaki. Inaalok agad ng manghula ang isang singsing na may candy na may mataas na presyo. Kung isusuot niya ito sa kamay ng babae at hikayatin siyang kainin ito, maaari niyang paghiwalayin ang dalawa kung hindi gusto ni Michu. Mayroon pa siyang ibang tadhana na naghihintay sa kanya sa bench sa kanluran. Binili ni Michu ang candy dahil wala siyang kailangan na iba maliban kay Seohon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya si Kichan, ang mag-asawang Seojun, Seohon, at Michu na nakaupo at nanonood ng pagganap ni Jongja, na karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Sinuntok niya ang isang brick na nakagulat kay Kichan, pinisil niya ang isang walnut na nagpagulat sa mag-asawa, at sinuntok niya ang isang bote ng beer. Hinati niya ang pakwan, hinati ang pinya, walang hindi masisira ni Jongja, na nagpakagat sa kuko at magdasal kay Kichan. Nang magkasundo ang grupo, parehong nagbigay si Jongja at Seohon ng eksaktong parehong mga sagot na nagpapatunay na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi random na nabuo. Si Michu ay tahimik na nagsusulat ng mga paborito at masasarap na pagkain na sinabi ni Seohon, at pagkatapos na matapos silang maglaro, tumakbo siya upang bigyan si Jongja ng singsing na may candy. Hindi gusto ni Jongja ang matatamis, kaya nabigo ang plano ni Michu, at kinailangan niyang kainin ang candy sa kanyang sarili, at hindi niya inaasahan na ang kalamidad ay dumating sa kanya sa sandaling ito. Si Michu ay pinilit na maglaro ng basketball kasama si Seohon. Ayaw niyang maglaro, at natakot na malungkot si Michu, kaya nakipaglaro si Jongja sa kanya, na lumikha ng isang nakakahiya na tanawin ng isang babae at isang babae. Pagdating ng hapon, ang entablado ay para sa mga potensyal na mga awit, at hindi inaasahan na ang kinatawan ng Faculty ng Business Administration ay si Seohon, na pinilit ng guro na lumaho. Ang mananalo sa dalawa ay makakakuha ng cash prize. Gayunpaman ang boses ng baka ni Seohon ay nagpatawa sa madla, at nakita ni Seojun na nahihiya siya, kaya nagpasya siyang pumunta sa entablado upang tulungan siya.
Ang lyrics ay puno ng pag-ibig para kay Seobin. Bumalik si Seohan sa kanyang upuan sa pagitan ng dalawang babae, at nahihiya pa rin siya, kaya gusto niyang umalis, at inanyayahan ni Michu si Seohan na maglaro ng isang bagay kasama niya. Ngunit mabilis na hinawakan ni Jongja ang kanyang kamay at umalis. Pagkatapos kumanta ni Seojun, pumunta siya kasama si Seobin upang magbasa ng kapalaran ng pag-ibig, at sinabi ng manghula na hindi sila magkasama sa mahabang panahon. At si Seobin ay babalik sa orihinal na lalaki. Narinig nila ang isang punto, at nagpasya silang hubarin ang manghula, at tulad ng naisip nila, si Kichan ay nagkukunwari. Si Michu ay nabigo dahil hindi niya nakuha ang taong mahal niya. Nagpasya siyang sundin ang payo ng manghula at tumingin sa mga upuan sa kanluran, at hindi niya inaasahan na ang taong nakaupo doon ay si Kichan na ang plano ay nabigo lang. Tinanggihan siya ni Michu at tumalikod. Sa totoo lang ay hinihintay din ni Kichan ang kanyang tadhana. Nagtapon siya ng mga candy para sa swerte. Hindi niya inaasahan na ang taong nakakuha nito ay si Jongja, na nagpaalis sa kanya sa takot. Sa totoo lang, ngayon ay kaarawan ni Seohon. Parehong tinawag sina Seohan at Seojun sa dormitoryo ng mga babae. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Seobin, at bumusina ng paputok na bumabati kay Seohan. Ang bulaklak na inihanda ni Seojun ay hindi para kay Seohon, kundi kay Seobin. Sa oras na ito, mabilis ding tumakbo pabalik sa kanyang kwarto si Michu. Nilampasan niya ang lahat at tumingin lamang kay Seohon. Ang lahat ay nag-organisa ng isang sorpresa na kaarawan para kay Seohan na nagpa-awkward sa kanya. Sinabi ni Seohan na natatakot siyang makikid sa mukha, at agad na itinaas ni Michu ang kanyang kamay upang maging kanyang tagapagtanggol. Siya rin ang kumanta ng pinakamalakas na Happy Birthday sa grupo, at pagkatapos nahipa ni Seohan ang kandila, hindi inaasahan na itulak ni Seobin at Rongra ang kanyang mukha sa cake, at pagkatapos ay kumuha pa sila ng litrato ng biktima. Pagkatapos, naglaro sila ng Truth or Dare, at natakot si Seohan na ibunyag ang kanyang sarili, at hindi siya marunong magsinungaling, kaya gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Rongra ng paulit-ulit. Ang bote ng beer ay bumaling sa kanya, at mabilis na tinanong siya ni Seojun kung ilan ang kanyang mga kaibigan, at kinailangan ni Seohan na magsabi ng totoo na mayroon siyang 2.5, at hindi tinanggap ni Rongra ang pagkawala ng kanyang posisyon. Akala ni Seojun na kaibigan din siya ni Seohan, ngunit hindi niya inaasahan na wala pa sa 0.1% ang kanyang posisyon, at pinayagan lang ni Rongra si Seohan na umalis sa gabi, at sinamantala niya ang pagkakataon na magtanong sa kanya habang sila ay magkasama. Kung nakilala niya ang taong gusto niya, gusto ba niya siyang mahalin? Direktang sumagot si Seohan na hindi, at hindi niya alam na sa dormitoryo, mayroong isang babae na abala sa pagtingin sa kanyang larawan. Naramdaman ni Michu na hindi na siya makakapagpatuloy sa one-sided love na ito, at agad siyang tumakbo palabas ng dormitoryo at hinarap si Seohan, ngunit pagkatapos niyang kuhanin ang lahat ng kanyang tapang, naglakas loob lamang siyang bigyan siya ng isang lollipop at tumakbo palayo. Hanggang gabi, ang festival sa paaralan ay masigla pa rin na may mga nakakaakit na food stall, at sina Seojun at Seobin ay patuloy na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa harap ng madla. Si Seojun, na isang rich kid, ay handang maging isang waiter upang tulungan ang taong mahal niya, at ang mga dungho ay kumain ng walang pera upang magbayad. Nang makita siya, ang kanilang mga mata ay lumiwanag na parang mga headlight ng kotse, at ginamit nila ang reputasyon ni Seojun upang akitin ang mga customer, at nagbenta ng juice para sa panggabi. At sila ay walang hiya na hinila siya upang maging kanilang kinatawan. Ngunit kahit na direkta siyang tinanggihan, bumalik si Seojun at hindi niya nakita ang kanyang nobya, dahil noong oras na iyon ay nasa ibang lugar si Seobin at kausap sa telepono. Tuwang-tuwa siya na magpapatuloy siyang maging sekretarya ng propesor. Ngunit hindi para kay Professor Song kundi para sa nakatatandang kapatid ni Seojun. Hindi alam ni Seobin ang relasyon ng dalawang magkapatid, kaya masaya niyang sinabi ito kay Seojun. Hindi niya gusto na magtrabaho ang kanyang nobya kasama ang kanyang kapatid. Nang mapansin niya na may pinoproblema ang kanyang nobya, gusto ni Seobin na makipag-usap sa kanya, ngunit bigla siyang nagalit sa kanya. Iniwan pa niya ito mag-isa. Si Seobin ay nakadama ng matinding kalungkutan. Sinisisi ang sarili na hindi siya mapagkakatiwalaan upang kausapin ng kanyang nobyo. Sa kabilang dako, si Dungho ay walang Seojun kaya hindi siya makapagbenta ng inumin, at dahil ayaw niyang malugi, lumipat siya sa plano Gi, na samantalahin ang reputasyon ng nobya ni Seojun nang makita si Seobin. Kinalagkad nila siya sa kanilang inuman, ang mga babaeng tagahanga ni Seojun, nang makita ang kanyang nobya, ay parang leon na nakakita ng biktima, agad na naging target si Seobin. Nang makita ito ng isang kaibigan, tinawagan niya si Seojun para ipaalam ito sa kanya, at agad siyang tumakbo pabalik upang iligtas ang kanyang nobya. Nang makita niyang inaapi ang kanyang nobya, si Seojun ay sa wakas hindi na nagtiis. Direkta niyang sinigawan ang dalawang nakatatandang lalaki, pagkatapos ay itinapon ang pera sa kanilang mga mukha tulad ng gusto nila. Biglang sumugod si Chan-kook at sinaktan si Seojun, na nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang trauma. Sinubukan niyang bumangon, lumapit upang hamunin siya. Ilang beses siyang napatumba sa lupa. Natakot si Dungho at agad na pinigilan ang kanyang kaibigan. Hinawakan ni Seojun ang kamay ni Seobin sa harap ng lahat ng babaeng tagahanga na nagpapatunay sa kanyang opisyal na katayuan, at umalis sila sa karamihan patungo sa isang tahimik na lugar. Pagod na sinabi ni Seojun na ito ang kanyang totoong pagkatao.
Isang batang may psychological trauma, kaya natatakot siya na kapag mahal niya si Seobin, hindi niya ito mapoprotektahan. Tinanggap ni Seobin ang bersyon na ito ni Seojun. Naghalikan silang dalawa sa tulay, na nagwawala sa naunang hindi pagkakaunawaan. Nagpapamahagi ng flyer si Seohon, ngunit nang matanggap niya ang tawag na sinabing sinaktan si Seojun, agad niyang iniwan ang kanyang trabaho at tumakbo pabalik sa paaralan. Nang makasalubong niya ang grupo ni Dongho, hindi siya nakapagtimpi at sinaktan ang lalaki bilang ganti para kay Seojun. Nagkabati na ang mag-asawang Seojun at Seobin, at sa pagkakataong ito ay si Seobin naman ang naghatid kay Seojun pauwi. Nahihiya silang tumayo sa ibaba ng gusali ng matagal. Sa wakas ay pumasok na si Seobin sa loob upang lagyan ng gamot ang sugat ng kanyang nobyo, at si Seojun naman ay nag-inarte at nagsabi na masakit. Gusto niya na haplusin ng kanyang nobya ang kanyang ulo bago siya tumahimik. Sa gabi ay nakatulog siya sa sofa. Lumapit si Seobin upang haplusin ang kanyang buhok, ngunit naaalala niya na ayaw niyang malaman niya ang tungkol sa kanyang buhay, kaya bumalik na lang siya. Sa katunayan, hindi tulog si Seojun. Napagtanto rin niya na unti-unti niyang inilalayo ang relasyon nang binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang isang missed call mula kay Seohon. Agad siyang tumawag. Nang malaman ni Seohon na okay lang siya ay agad niyang ibinaba ang tawag. Ngunit tuwang-tuwa pa rin si Seojun na nakakuha siya ng atensyon mula sa taong itinuturing niyang nakatatandang kapatid. Kinabukasan, nagkaroon ng matinding lagnat si Seojun. Nang malaman ito ni Seobin ay agad siyang tumakbo sa botika upang ilarawan ang kalagayan ng kanyang nobyo sa parmasyutiko. Si Seojun ay nasa bahay, tulad ng dati ay mag-isa siyang magtitiis sa kanyang sakit. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang Seobin na napakagandang bagay kahit na namumutla ang kanyang mukha. Ngunit nakangiti pa rin siya habang nakikipag-usap sa kanya. Ipinakita ni Seojun kay Seobin ang cute na palayaw na ibinigay niya sa kanya. Gusto rin niyang malaman kung ano ang kanyang palayaw, na naging dahilan upang itago ni Seobin ang kanyang telepono. Naghabulan silang dalawa at sa wakas ay nakuha rin ni Seojun ang telepono. Ang kanyang palayaw ay estudyante ng 21 batch. Natakot siya na baka isipin ng iba na assistant professor niya siya. Binigyan siya ng assistant professor ng gamot at uminom naman ang estudyante. Biglang tumunog ang telepono ni Seobin at alam agad ni Seojun na ang tumatawag ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngayon niya lang sinabi sa kanya na ang professor ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Noong bata pa siya ay matindi siyang sinaktan ng kanyang kapatid na naging isang hindi malilimutang trauma. Kaya ayaw niyang magtrabaho ang kanyang nobya kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos marinig ang problema ng kanyang nobyo, lumapit siya upang aliwin siya. Ayaw ni Seojun dahil natatakot siyang mahawa siya sa sakit. Ngunit patuloy na lumapit si Seobin, kaya hinila siya ni Seojun upang maupo malapit sa kanya. Ang posisyong ito ay nagpahiya kay Seobin at namula ang kanyang mukha. Pagkatapos niyang alagaan ang kanyang nobyo, bumalik siya sa dormitoryo upang magbasa ng tarot kasama ang dalawang magkapatid. At si Seojun, pagkatapos gumaling, ay gustong magbasa ng libro. Ngunit hindi niya inaasahang makita ang notebook ni Seohon na hindi pa niya naibabalik. Agad siyang tumawag upang makipagkita sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito, kaya nagpa siya si Seojun na itago na lang ang notebook. Kailangang humanga. Si Seojun ang unang tao na nagpapabahala kay Seohon, kaya nagpa siyang bumili ng kape para mas magising siya. Pagkaalis pa lang niya ay dumating na si Michu. Gusto niyang hingin ang numero ng telepono ni Seohon, ngunit hindi niya ibinigay, kaya bumalik na lang siya. Nang makita niya si Michu na papalayo, nagtanong siya kay Seohon at ikinuwento nito sa kanya ang lahat. Kaya sinabi niya kay Seohon na bigyan niya ang kanyang sarili ng pagkakataon na magmahal. Ngunit tumanggi siya dahil wala siyang sapat na oras at lakas upang makaramdam ng pagmamahal sa sinuman, tulad ng dati ay gusto niya siya. Ngunit wala siyang magawa para sa kanya, kaya't wala na lang, natulala siya sa narinig, ngunit kalmado si Seohon dahil para sa kanya ang lahat ay nakaraan na. Bumalik sa Seojun, nagbago talaga siya ng malaki. Tumatanggi na makihalubilo at tulungan ang masasamang kaibigan, at matapang na hinarap ang mga nambubuli. Narinig ni Chan-kook na isinumbong siya ni Seojun sa pulisya. Kaya gusto niyang isama si Seohon sa kulungan dahil ang sugat sa kanyang bibig ay sanhi ni Seohon. Ang mga mata ni Seojun ay naging mas matalim kaysa dati. Binalaan niya si Chan-kook na huwag subukang saktan si Seohon. Pagbalik sa klase, patuloy na nagsasalita ng masama sa likuran si Chan-kook tungkol kay Seojun. Ayaw niyang pansinin, ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Seojun, hindi siya nag-atubiling lumingon at lumaban. Sa sandaling ito ay pumasok si Seojun sa klase. Sinamantala ni Chan-kook ang pagkakataon na ito upang tuyain si Seojun bilang sinungaling. Dati niyang sinabi na si Seohon ay nakatira kasama niya, kaya hindi niya maaaring papuntahin ang kanyang masasamang kaibigan sa kanilang bahay. Nang marinig ito ni Seohon ay agad siyang nagsalita at sinabi na totoo na nakatira siya kay Seojun. Nang hihinayang na si Seojun ay kumapit kay Seohon. Salamat sa iyo dahil sinaway mo si Chan-kook. Si Seohon ay nahihiya at hindi alam kung paano magpapaliwanag, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na nagsasabi na ang kanilang ina ay may matinding sakit sa likod. Masyadong mahal ang operasyon kaya hindi niya ito ginawa, kahit na binalaan siya ng doktor na mapaparalisa ang kanyang mga binti. Napabuntong hininga si Seojun. Ang tanging paraan ay magtrabaho ng husto upang kumita ng pera para sa kanyang ina. Sa sandaling ito, ang dalawang babae na may lihim na pag-ibig sa kanya ay nag-inuman ng beer. Parehong inamin ni Michu at Jongja na lihim silang umiibig kay Seohon.
Nagplano si Michu kasama si Jongja. Pareho silang magtatapat kay Seo-hon. Ang pagpili ay nasa kanya, at masasabi na nila ang kanilang lihim na nararamdaman sa matagal na panahon. Ang nakakapagod para sa mga babae ay ang kanilang nararamdaman, habang ang pressure para sa mga lalaki ay ang pananalapi. Nag-apply si Seo-hon para sa leave of absence, upang maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Nagpunta si Seo-min sa paaralan upang hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid, at nalungkot siya nang malaman na kailangan niyang matulog sa bodega. Gusto rin niyang mag-drop out sa paaralan upang magtrabaho at tulungan siya, sumigaw si Seo-hon. Nagtrabaho siya para alagaan ang kanyang nakababatang kapatid at ina, at ang ginawa ng kanyang kapatid ay hindi nakakatulong, sa halip ay sinayang lang ang kanyang pagsisikap. Hindi alam ni Seo-min ang gagawin kaya umalis na lang siya. Hinarang siya ni Seo-jun, pagkatapos ng ilang sandali ay nakatanggap si Seo-han ng balita, na mayroon ng sapat na pera ang kanyang nakababatang kapatid para sa operasyon ng kanilang ina. Napabuntong hininga siya, alam na may utang na loob na naman siya, kay Seo-jun, tiningnan niya ang numero ng telepono nito, hindi siya naglakas loob na tumawag dahil sa sakit ng kanyang ina. Kaya itinapon niya ang kanyang hiya, at kailangan niyang humingi ng tulong kay Seo-jun, upang makalikom ng pera at mabayaran siya. Kaya dinala ni Seo-han ang kanyang aplikasyon para sa leave of absence, upang makipagkita sa kanyang guro. Hindi agad niya ito inaprubahan at inanyayahan muna ang kanyang estudyante na kumain. Pagkatapos ay ipinahayag niya sa kanya na ang kanyang nakaraan ay napakahirap din, at 3 beses siyang kinailangan na mag-leave of absence sa pag-aaral, kung minsan ay hindi dahil sa hiya, kundi dahil masyadong malaki ang ego ng isang tao. Kaya ayaw nilang tumanggap ng tulong mula sa iba, kaya kailangan nilang buksan ang kanilang mga puso at tanggapin ang tulong, at magsikap na malampasan ang mga paghihirap. At kapag nagtagumpay sila ay magkakaroon sila ng pagkakataon na suklian ang kabutihan ng mga taong tumulong sa kanila. Sa wakas ay tinanggap na ni Seo-han na buksan ang kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang pagkain ay siya mismo ang nakipagkita kay Seo-jun. Akala niya ay magagalit ito sa kanya dahil sa pakikialam sa kanilang pamilya, ngunit hindi. Sa pagkakataong ito ay nagpakumbaba si Seo-han at nagpasalamat kay Seo-jun. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng mga problema na matagal na niyang dinadala, at sinabi rin ni Seo-jun ang mga sugat sa kanyang buhay. Ikaw din ay kaawa-awa kaya huwag kang maging insecure. Sa daan pabalik, pareho silang naniniwala na magwawakas din ang kanilang kalungkutan, bumalik sa mga babae. Gusto ni Michu na tulungan siya ni Seo-bin na magkaroon ng pagkakataon na mapalapit kay Seo-hon. Habang mas madali para sa akin, maaari akong tumawag upang makipagkita kay Seo-hon. Sa klase ay nakita ko si Seo-han na nakatulog. Gusto siyang gisingin ni Seo-jun, ngunit pinigilan siya ni Seo-bin. Nang hihinayang, ibinigay niya sa kanya ang mga tala na kinopya niya upang pasalamatan silang dalawa. Si Seo-han ay nagboluntaryo na imbitahin silang kumain. Pareho silang pumili ng murang pagkain na naging dahilan upang siya ay mahiya. Lumapit si Michu, ayon sa plano ay inanyayahan siya ni Seo-bin na kumain kasama sila. Nang magkaroon ng pagkakataon na makaupo sa tabi ni Seo-hon, madali ring inanyayahan ni Michu na makipag-usap sa kanya. Sa likod ng paaralan, buong tapang siyang nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Tinanggihan niya, at si Michu ay napahiya at umupo sa lupa. Hindi alam ni Seo-hon kung paano aliwin ang ibang tao, pagkatapos ng ilang oras ng pananatili. Sa wakas ay kailangan na niyang lumipat. Sa parehong oras ay nagde-date sina Seo-jun at Seo-bin, at hindi sinasadya ay kinuha niya ang notebook ni Seo-hon at binuksan nila ang pahina kung saan isinulat ni Seo-hon ang araw na magtatapos ang lahat. Nagkataon na ngayon ang araw na iyon, pagkatapos ay biglang nakatanggap ng pera si Seo-jun mula kay Seo-hon. Nag-alala siya na may masamang naisip siya, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin siya. Tumakbo si Seo-jun nang napakabilis patungo sa ilalim ng tulay. Napakatindi ng kanyang lagnat na nagkamali siya sa ibang tao, bilang si Seo-hon. Sa katunayan ay hindi ganoon katanga si Seo-hon. Naghanap lang siya ng isang damuhan upang doon matulog sa kanyang panaginip. Nakita niya muli ang kanyang ama na isang pulis na nasawi, niyakap ng ama ang kanyang anak at pinatahan siya. Sa wakas ay nagawa ring magpakita ng kahinaan ni Seo-hon at umiyak nang magising siya. Handa na siyang umalis sa damuhan at pumunta sa ibang lugar nang makita niya si Seo-jun. Tuwang-tuwa siya na maayos siya. Nang makita ang bagahe ni Seo-hon, nagmakaawa si Seo-jun na sumama siya at manirahan sa kanyang bahay. Tulungan siya na gawing totoo ang kanyang kasinungalingan. Si Seo-hon ay nagkaroon muli ng pag-asa sa buhay. Halos umiyak siya sa sobrang tuwa. Sa pagkakataong ito ay hindi niya natinanggihan si Seo-jun. Upang ipagdiwang ang pagkakaroon ng kanyang kasama sa kwarto, naghanda si Seo-jun ng isang marangyang mesa na puno ng masasarap na pagkain na ikinahiya ni Seo-hon, ngunit nawala ang lahat ng pagkabahala. Nang kumagat siya sa isang masarap na piraso ng karne, naramdaman ni Seo-hon na ang mesa na ito ay masyadong mahal, ngunit hindi nag-isip si Seo-jun. Itinuring niya na tinulungan siya ni Seo-hon na tuparin ang kanyang hiling na magkaroon ng kasama sa buhay. Pansamantalang natutulog si Seo-hon sa sofa, maingat na inilagay ni Seo-jun ang kumot sa kanya. Pagkatapos ay nag-text siya kay Seo-bin upang humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa kanina. Sa sandaling ito ay nasa dormitoryo si Seo-bin at kumakain ng late night snack kasama ang dalawang magkapatid. Si Michu ay kakabreak pa lang kaya siya ay labis na malungkot, tanging si Jongja lamang ang nakaintindi sa kanyang kalungkutan at niyakap siya upang aliwin siya. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Michu, hindi niya napigilang magbahagi ng kanyang damdamin kay Jongja tungkol sa kanyang pagtatapat kay Seo-hon, ngunit tinanggihan siya nito. Inamin ni Jongja na nasaksihan niya ang eksena, ngunit hindi siya masaya, sa halip ay humanga siya kay Michu dahil naglakas loob siyang sabihin ang kanyang damdamin.
Samantalang siya ay hindi naglakas loob na magtapat dahil natatakot siyang walang mangyari pagkatapos niya itong sabihin at mawawala pa ang kanyang matalik na kaibigan na si Seo-hun. Kinabukasan, mayroong magkasamang klase sina Seo-bin at Seo-hun pagkatapos ng klase. Tinanong ni Seo-bin si Seo-hun tungkol sa kanilang pamumuhay ni Seo-jun. Naramdaman ni Seo-hun ang matinding pagkalito dahil bawat almusal ay naghahanda si Seo-jun ng napakamahal na pagkain para sa kanya. Nang marinig pa lang ang presyo nito ay nasamid na siya. Hiniling niya kay Seo-bin na kumbinsihin si Seo-jun na huwag nang bumili ng maraming mamahaling pagkain para sa kanya sa lahat ng oras. Nilabhan at tinupi din ni Seo-jun ang mga damit niya. Pagkatapos ay naisip niya ang isang kalokohan, isinabit niya ang panloob na damit niya sa isang lobo, at inilagay ito sa harap ng pinto upang tuksuhin siya. Ang mga damit niya ay puno ng kabinet, isang puting damit pa lang ay mayroong iba't ibang uri. Nang umalis si Seo-hun, patuloy siyang bumubulong, sinisisi si Seo-jun sa pagiging maluho. Lumabas silang dalawa at nakita nila si Seo-jun na dumating sa paaralan. Sa pagkakataong ito ay sumagot din si Seo-hun sa kanyang pag-wave. Sa opisina, hindi pa rin matigil si Professor Song sa pag-iisip na manligaw kay Jun-guan. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang taong walang takot na mawalan ng pagod. Direkta niyang sinabi na mas matanda sa kanya ang edad nito, na ikinagulat ni Professor Song. Pagkaalis pa lang niya ay napanood din ni Jun-guan ang video na sinaktan ang kanyang nakababatang kapatid sa Spring Festival. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao at sinubukang maging kalmado, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Seo-bin. Tinanong ni Jun-guan ang dahilan kung bakit sinaktan si Seo-jun. Taos-pusong sinabi ni Seo-bin na alam na niya na magkapatid silang dalawa at nakikipag-away siya sa iba upang protektahan siya. Nang marinig ni Seo-bin na mismong si Seo-jun ang umamin na kapatid siya ni Jun-guan, labis siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, ikinuwento ni Seo-bin kay Seo-jun ang pag-aalala ni Jun-guan para sa kanya. Hindi siya naniwala at inakala niyang nagkukunwari lang ang kanyang nakatatandang kapatid. Upang pasayahin si Seo-jun, iminungkahi ni Seo-bin na pumunta sila sa beach sa weekend, at sumang-ayon si Seo-jun sa kabilang dako. Lumapit ang guro upang hanapin si Professor Song. Mukhang gusto niya ang nakatatandang babae na ito. Ngunit walang nararamdaman sa kanya ang professor. Tungkol naman sa disease na mayroong kinopyang bahagi mula sa sanaysay ni Seo-bin. Inalis niya ito. Pagkatapos ng klase ay nakita ni Seo-bin si Ki-chan muli. Gusto pa rin niyang maging malapit kay Seo-bin tulad ng dati. Ngunit maaari lamang siyang ituring ni Seo-bin na isang ordinaryong kaibigan. Sa katunayan, kaninang umaga ay hinanap ni Ki-chan si Seo-jun at gusto niya lamang na protektahan niya ng maayos si Seo-bin at huwag niya itong paiyakin. Naramdaman ni Seo-jun na ang mga salitang ito ay kalabisan. Nobya niya siya. Natural lang na protektahan niya ito ng maayos nang hindi nangangailangan ng paalala mula sa iba. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi ni Seo-jun si Seo-bin. Nang makita siyang nag-iisa, sumunod si Chan-kook sa kanya. Nang makarating sa isang tahimik na lugar ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Seo-bin na ikinatakot niya. Nagkunwari si Chan-kook na sinabi na gusto nilang humingi ng paumanhin ni Dong-ho at Hichay kay Seo-bin dahil sa pambubuli sa kanya ng ilang beses. Dahil doon, nagtagumpay siyang dalhin siya sa research room ng kanyang department. Naghintay si Seo-bin dahil inakala niyang darating na ang dalawa pang lalaki at hindi niya alam na live streaming siya ni Chan-kook. Gusto niyang siraan siya upang makapaghiganti kay Seo-jun. Ang live stream na ito ay napanood ni Dong-ho at natakot din siya sa pagiging walang takot ni Chan-kook. Sa sandaling ito ay dumaan si Seo-jun. Nakita niya ang kanyang nobya sa kamera ni Chan-kook. Nawala sa sarili si Seo-jun at sumigaw na tanungin ang address ng silid. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa Business Administration Department. Sa silid ay nakatanggap si Seo-bin ng tawag mula kay Seo-jun. Gusto niyang sagutin ito, ngunit inagaw ito ni Chan-kook at nag-agawan silang dalawa. Gustong umalis ni Seo-bin dahil sa takot, ngunit marahas siyang hinawakan ito. Sinipa ni Seo-jun ang pinto at pumasok. Tulad ng paglipad ay lumapit siya upang bigyan si Chan-kook ng isang suntok, at handa na sana siyang sumuntok sa pangalawang pagkakataon. Ngunit naalala niya ang kanyang nakaraan na sinaktan siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang saktan ang iba. Pinalaya niya siya, ngunit hindi siya madaling pinalaya nito. Nang sinubukan ni Chan-kook na saktan si Seo-jun ay bigla siyang binugbog ni Dong-ho. Sinundan siya ng dalawang security guard at hinawakan si Chan-kook sa leg. Ligtas na sina Seo-jun at Seo-bin, habang si Chan-kook ay mahaharap sa mahabang paglilitis. Ang mabilis na pagdating ng tulong ay salamat sa ulat ni Dong-ho. Mukhang nagbago na ang malaking lalaking ito. Tinanggap si Dong-ho bilang nakatatandang babae, at naglaro pa ng tarot cards, kasama siya. Hindi sinasadyang nabunot niya ang card ng pag-ibig na magiging maganda ang kanyang kapalaran sa pag-ibig. Sa parehong oras ay ginagamot ni Seo-bin ang sugat ni Seo-jun. Humingi siya ng paumanhin, dahil naging tanga siya sa pagtitiwala sa masamang tao, kaya nasugatan siya. Hindi siya sinisisi ni Seo-jun. Naramdaman lang niya na ang kanyang sariling paghihiganti ang naglagay kay Seo-bin sa panganib. Sa daan pabalik, nakita ni Seo-jun ang kanyang nakatatandang kapatid. Gusto ni Jun-guan na lumaban si Seo-jun kapag binubuli siya ng isang tao, ngunit ayaw niya. Noong bata pa siya ay sinaktan siya ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya niya lang itong tiisin, kaya ganoon din ang gagawin niya ngayon. Labis na nalungkot si Jun-guan dito. Habang tinitingnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na papalayo, mayroon siyang isang bagay na mahirap sabihin, dahil nakita niya muli ang kanyang nakatatandang kapatid, kaya nagkaroon ng bangungot si Seo-jun, at hindi siya makatulog ng mahimbing, niyakap niya ang unan at bumangon.
Pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik si Seo-hon, narinig niya ang pag-ungol sa silid ni Seo-jun. Pumasok siya at nakita siyang nakaupo sa sahig. Nag-aalangan si Seo-hon na abutin ang kanyang kamay. Ngunit sa huli ay pinili pa rin niyang aliwin si Seo-jun. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Seo-bin na magsuot ng mga damit. Naghahanda na siyang pumunta sa beach, kasama si Seo-jun, ngunit nang tawagan niya ito. Nakatanggap siya ng paumanhin dahil kinansela ang biyahe. Nag-aalala si Seo-bin, kaya nagpunta siya sa bahay ni Seo-jun. Nakita niya siyang nakahiga sa kama. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang ibahagi ang tungkol sa kanyang buhay sa kanya, kaya umalis na lang siya. Ang hindi niya pagtulong sa kanyang nobyo ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Seo-bin. Nang makita niya siyang umiiyak ay nag-alala si Ki-chan. Sinubukan niyang magtanong ngunit hindi siya sumagot. Naramdaman ni Ki-chan na wala siyang silbi. Noong bata pa siya ay nangako siya sa ina ni Seo-bin na poprotektahan niya ito. Ngunit ngayon ay kinasusuklaman siya nito. Hindi niya alam kung paano siya poprotektahan. Nalungkot siya at uminom ng beer hanggang sa malasing siya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakita niya si Dong-ho na nakaupo sa tabi niya. Lumakas ang loob niya at nakipag-usap sa kanya at sinabi pa niya ang mga salitang panunukso at humingi ng numero ng telepono niya. Buti na lang at hindi siya sinuntok ni Dong-ho. Kinabukasan ay mas maayos na si Seo-jun nang marinig niya si Seo-han na nagsabi. Nalaman niya na pumunta si Seo-bin para hanapin siya kahapon. Agad siyang tumakbo sa paaralan upang hanapin siya. Nakita siya ni Seo-bin, ngunit ayaw niyang makipag-usap. Agad na humingi ng paumanhin si Seo-jun sa kanya. Kahapon ay hindi siya makasama sa pagliliwaliw dahil nakatagpo siya ng isang bagay na ikinatakot niya. At ayaw niyang makita ng kanyang nobya ang kanyang mahinang itsura. Niyakap ni Seo-bin ang kanyang nobyo upang aliwin siya. Sa semestre na ito, gusto ng guro na mag-organisa ng isang biyahe. Sa paksa ng pananaliksik tungkol sa kabataan, ngunit sa kasamaang palad, nag-post na siya ng anunsyo sa loob ng ilang araw, ngunit walang estudyante na nag-apply, habang siya ay nalulumbay na naglalakad kasama si Professor Song. Nakita ni Dong-ho ang anunsyo, tinawagan niya si Seo-bin at inanyayahan na sumama. Inanyayahan ni Seo-bin si Michu at Seo-jun, kinumbinsi naman ni Seo-jun si Seo-han na sumama, at inanyayahan din ni Dong-ho si Ki-chan. Kaya 6 na tao ang nagtipon sa harap ng guro. Ibinigay ng guro ang kanyang bank card kay Seo-hon upang ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay magkaroon ng isang perpektong biyahe. Si Professor Song ay hinila rin upang sumama. Ang larong apoy ay magiging masaya kung hindi lang naaalala ni Seo-jun ang kanyang kabataan na sinaktan siya. Pagdating sa laro na bumababa ang mga daliri, kung sino ang unang magbaba ng lahat ng daliri ay talo, turn ni Ki-chan na magtanong. Ang sinumang lalaki na may gusto sa isang babae ay bumaba ang daliri. Pareho silang bumaba ng daliri. Si Seo-han ay labis na nahihiya. Nag-alala siya na sabihin sa guro na lumipat na sa susunod na laro. Ito ay ang sabihin ang lahat ng iyong kalungkutan sa apoy. At susunugin nito ang iyong kalungkutan. Ang kalungkutan ng guro ay ang kanyang nobya na nag-iwan sa kanya dahil sa isang malubhang sakit. Ang trauma ni Seo-jun ay ang kanyang nakatatandang kapatid nang siya ay sinaktan at nasugatan ang kanyang mukha. Sinabi ng kanyang kapatid na hindi na niya maaaring tanggapin ang dalawang iyon bilang kanyang mga magulang dahil hindi sila karapat-dapat. Pagkatapos ay umalis si Jun-goan at ngayon lang naalala ni Seo-jun. Noong panahong iyon ay kinulong ng kanyang kapatid ang kanyang sarili sa kanyang silid, umiiyak at humihingi ng paumanhin sa kanya. Lumapit si Seo-hon, sinabi ni Seo-jun sa kanya ang kanyang kasalukuyang takot na baka mali ang alaala niya. Pinasigla ni Seo-hon si Seo-jun na hanapin ang katotohanan. Kaya, sa gitna ng gabi, sumakay siya ng taxi pabalik sa lungsod upang hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid. At naalala niya ngayon, ang taong laging nananakit sa kanya ay hindi ang kanyang kuya kundi ang kanyang ama. Hindi matanggap ni Seo-jun na mali siya sa pagbibintang sa kanyang kuya, at sa unang pagkakataon, sinabi niya ang pasensya na sa kanya. Siya rin ay biktima ng kanilang ama, kailangan niyang mamuhay ayon sa mga patakarang itinakda nito, kaya hindi niya alam kung paano magmahal sa kanyang nakababatang kapatid. Ang alam lang niya ay sabihin sa kanya na huwag ituring na pamilya ang impyernong lugar na iyon, at tanging kapag ginawa niya ng mabuti ang sinasabi ng kanilang mga magulang ay hindi nila pipilitin si Seo-jun. Umiyak si Seo-jun at nagpasalamat sa kanyang kuya. Nalaman niyang matagal na siyang pinoprotektahan ng kanyang pamilya, at sa wakas, nagawa rin ng dalawang magkapatid na umiti sa isa't isa. Ganyan talaga ang kabataan, inaalis ang pasanin sa puso. Kusa na lang nagiging mas madali ang buhay, ang kabataan ay ang paglalakbay kasama ang mga mabubuting guro na nagbibigay sa atin ng mga payo na nagpapabago sa ating pamumuhay. Ito ay ang pakikinig at pagbabahagi ng mga totoong kaibigan. Ito ay ang pag-iisip buong magdamag, ang pag-alaala sa taong lihim mong minamahal, nagtatanong sa sarili kung ikaw ba ang babaeng gusto niya. Ito ay ang pag-aalala sa iyong minamahal, ngunit hindi ka nangangahas magtanong dahil natatakot kang abalahin siya. Sa kanilang pagsasama, unti-unting nahawaan si Seo-hon sa pagiging kaaya-aya ni Seo-jun. Determinado siyang gawin siyang mas mahalin ang sarili. Pagkatapos ay pumunta si Seo-jun sa paaralan. Nalulungkot pa rin si Seo-bin dahil wala siyang maibahagi sa kanyang kasintahan. Nagsorry si Seo-jun sa pag-aalala sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mas maayos na ang relasyon nila ng kanyang kuya. Tila nagiging mas maganda na ang buhay sa klase ni Professor Song.
Ang magkasintahan ay nagpalitan sa pagpuri sa magandang ugali ni Seo Hon hanggang sa langit na nagtulak kay Professor Song na mag-alok na makilala siya, na ikinahiya niya at hindi alam ang sasabihin. Hindi rin siya nagtatanim ng sama ng loob sa sandaling nakita niya si Seo Bin, kaya niyang umiti at kalimutan ang nakaraan. Pagkatapos, umuwi silang tatlo, pumunta muli si Michu para hanapin si Seo Hon. Gusto niyang malaman kung si Jongja ba ang babaeng gusto niya. Hindi nagsalita si Seo Hon, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw na nagpakita ng sagot. Nagpa siya si Michu na sukuan siya. Bago yon, gusto niyang ipaalam sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagustuhan niya ay dahil sa araw na iyon sa supermarket. Hindi niya napansin ang kanyang kalungkutan at sakit, kaya nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad kapag kasama siya. Pagkatapos sabihin ang lahat, binigyan niya siya ng portrait na iginuhit niya bilang paalam, at bumalik sa magkakasintahan na sina Seojun at Seobin na magpaplano na kumain sa bahay niya ngayon. Ngunit pagdating nila sa harap ng pinto, nakasalubong nila ang nanay ni Seojun, na halatang nairita sa babaeng kasama ng kanyang anak, ay humingi ng paumanhin si Seojun at sinabi kay Seobin na mauna na. Siya naman ay pumasok sa bahay kasama ang kanyang ina. Alam niyang hinahanap siya ng babaeng ito, dahil pagod na siya, kaya kailangan niya ng isang tao para ibuhos ang kanyang galit, ngunit hindi niya alam. Ngayon, hindi na kailangan ng kanyang anak ang isang ina na tulad niya, nagsimula siyang mawala ng kontrol. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta ay upang hanapin ang kanyang panganay na anak. Dahil sa nakalipas na mga araw ay hindi niya makontak si Junhwan. Sumigaw si Seojun na huwag guluhin ng ina ang kanyang kuya. Lalo siyang nabaliw, natuklasan ng kanyang anak ang mga pasa sa kanyang kamay na dulot ng pananakit ng kanyang asawa. Ngunit nakiusap lang siya sa kanyang anak na huwag sabihin ito kaninuman. Pagkatapos ay umalis siya, tinawagan ni Seojun ang kanyang kuya. Matagal nang alam ni Junhwan na sinasaktan ang kanilang ina, ngunit hindi siya makatulong dahil iyon ang buhay na pinili nito. Ngayon nakasama na niya si Seohon, hindi na kailangan ni Seojun na itago ang lahat ng kanyang pasanin at magdusa ng mag-isa, kundi maaari na siyang makipag-usap sa kanya. Ang ama ni Seohon sa kanyang alaala ay isang lalaki na kayang protektahan ang lipunan, ngunit hindi ang kanyang pamilya. Namatay siya habang nasa tungkulin na nagdulot ng kahirapan sa pamilya. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay kailangang maghalinhinan sa pag-aaral para mabuhay, at ang ama ni Seojun ay isang abusadong tao sa pamilya na gusto niyang gawin ng lahat ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang pinagsisisihan ni Seojun ay ang mali niya sa pagbibintang sa kanyang kuya na ipinagmamalaki ng mapilit na ama. Iyon ay ang paghubog sa kanyang panganay na anak upang maging matagumpay. Nang marinig ang Graeber na nag-ulat tungkol sa kalagayan ng kanyang bunsong anak, agad niyang inutusan ang kanyang kuya na bantayan si Seojun. Ngunit nang makita ng Graeber si Junhwan, hindi na siya nangahas na sundan pa si Seojun bumalik kay Jongja. Siya ay napakabobo na hindi niya alam na siya ang gusto ni Seohon, at inakala pa niya na nagde-date sila ni Michu. Wala siyang ibang magawa kundi makipag-usap kay Professor Song. Pinasigla siya ni Professor Song na maging matapang at umamin sa lalaking iyon. Sa lakas ng loob na nakuha niya, tumakbo si Jongja para hanapin si Seohon. Ngunit nang makita niya siya, niyaya niya itong makipagkarera sa pagtakbo. Sa kabilang panig, hindi lang si Seojun ang may problema sa kanyang ina, kundi si Seobin ay mayroon ding trauma tungkol sa kanyang ina na iniwan siya noong siya ay 8 taong gulang. Ngayon ay bigla siyang tumawag na nagpapahirap sa kanya kung paano harapin ito. Hinawakan ni Seojun ang kamay ni Seobin, gusto niyang pakawalan na nila ang sakit ng nakaraan. Ngayon, nakahanap si Seojun ng isang magandang halik bilang deposito para sa kanilang hinaharap na kaligayahan. Pagkatapos ay niyaya niya itong mag-ihaw sa kanyang bahay. Tiningnan ni Seohon ang masaganang handa at sinimulang kalkulahin ang halaga. Pagkatapos kumain ng ganitong pagkain, baka hindi na siya maglakas loob na matunaw ito pagkatapos ng pag-aliw sa kanya. Sa wakas ay nagkaroon din si Seobin ng lakas ng loob na hanapin ang kanyang ina. Sa totoo lang, hindi siya galit sa kanya, alam niyang umalis siya dahil nasaktan siya at humingi ng paumanhin ang mag-ina. Ang isang pangungusap na ito ay sapat na upang malunasan ang lahat ng psikolohikal na pinsala. Pagkatapos ng lahat ay bumalik siya sa bisig ni Seojun, marahil ay pinagtagpo sila upang pagalingin ang isa't isa. Magkahawak kamay silang nagpunta sa susunod na klase, ngunit bigla silang hinarang ng Graeber. Sinunod niya ang utos ng presidente na pauwiin si Seojun. Wala siyang ibang magawa kundi bitawan ang kamay ni Seobin. Pumunta siya para maging sekretarya ni Junhwan at hindi sinasadyang sinabi niya sa kanya na kinuha si Seojun ng Graeber. Natakot si Junhwan at agad na umuwi, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Noong panahong iyon, mayroon siyang ebidensya ng pananakit ng kanyang ama sa kanyang nakababatang kapatid. Upang takutin siya na huwag nang saktan pa si Seojun, gagawin niya ang lahat ng utos nito. Magiging perpektong anak, basta't pababayaan niya si Seojun. Sa panahong ito, si Seojun ay humaharap sa kanyang masamang ama. Pinanood niya ang video ng pananakit sa kanya, ngunit hindi lang siya nag-alala. Sinisipan niya siya na sinisira ang karera bilang propesor ni Junhwan. Inutusan niya siyang lumipat sa bahay nila simula bukas upang mas madaling pamahalaan siya. Ngunit hindi pumayag si Seojun. Kaya tumayo siya at tinakot si Seojun na pumasok sa silid ng parusa. Sinubukan ni Junhwan na magmaneho ng napakabilis.
Sa bahay, si Seojun ay dahan-dahang naglakad, hinawakan ng kanyang ama ang kanyang ulo at itinapon siya sa loob. Itinupi niya ang kanyang manggas at sinimulan niyang sirain ang lahat ng bagay para ibuhos ang kanyang galit kay Seojun pag-uwi ni Junhwan. Baliw siyang sumisigaw at sinuntok ang pinto. Sa sandaling nabuksan niya ang pinto, nasaksihan niya ang eksena, ang kanyang ama ay nagtaas ng tropeo na handa nang ihagi sa kanyang nakababatang kapatid. Nakita siya ni Junhwan at natakot ang kanyang ama, pinalabas niya si Seojun. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang ama, ibinenta niya ang kanyang buhay sa kanya, kapalit ng kapayapaan ng isip ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sinira niya ang kanyang pangako, itinapon niya ang kanyang ama sa mesa. Gusto niyang tapusin ang lahat at ang kanyang ina ay bumalik at baliw na sinuntok ang pinto. Naalala ni Seojun noong bata pa siya, sa bawat pagkakataon na ikinulong ng kanyang kuya ang sarili sa silid, nag-aalala ang kanilang ina at binabaliwala ang kanyang presensya. Ngayon ay hindi pa rin pinapansin ni nanay si Seojun, kinakabahan siyang tumawag ng mga tao para iligtas si Junhwan. Hindi makontak ni Seobin si Seojun kaya tinawagan niya si Seohon, ngunit wala rin siyang alam tungkol sa sitwasyon niya. Sa panahong ito, dinala na ni Junhwan si Seojun sa ibaba ng apartment. Nagpasya siyang basagin ang imahe ng kanyang ama bilang isang kongresista at ilantad ang lahat ng kanyang mga krimen. Ang pinaka-pinagsisisihan niya ay hindi niya kayang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Nangako si Seojun sa kanya na mamumuhay siya ng maayos simula ngayon, kaya umaasa siyang gawin niya ang mga bagay na gusto niya. Mahalin ang isang babaeng gusto niya. Paglabas sa nakaraang pinilit, sinubukan ni Seojun na maging matapang na ihatid ang kanyang kuya. Pagpasok niya sa bahay ay umiyak siya na parang bata. Walang magawa si Seohon kundi yakapin si Seojun. Ikinulong ni Seojun ang sarili sa bahay sa loob ng ilang araw. Walang natanggap na tawag si Seobin mula sa kanya, kahit nasabi, hindi siya nangahas na tumawag pabalik sa klase. Pakiramdam niya ay napakalami. Pagkatapos ng klase, kusang naghintay si Seohon kay Seobin upang magsabay sila. Natatakot siyang baka malungkot siya nang wala si Seojun. Ngunit paglabas nila, lumitaw na si Seojun, lumapit siya at mahigpit na niyakap si Seobin. Sinabi niya ang kanyang pag-aalala sa nakalipas na mga araw. Naunawaan siya ni Seobin at hindi siya sinisisi. Siya at si Seohan ay sabay-sabay na nagbigay sa kanya ng mga notebook ng kanilang mga tala. Pinapili siya ni Seobin kung sino sa kanila ni Seohan ang pipiliin niya. Umiling siya at hindi makapili, kaya nakuha niya ang parehong notebook. Tumanggap si Seobin ng tawag mula kay Junhwan. Habang hinihintay siya, pumunta sila sa isang bench at nag-usap. Hindi nahihiya si Seojun na umiyak sa harap ni Seohan dahil nakita na rin niyang umiyak siya ng maraming beses. Pareho silang maswerte na nakilala nila ang isa't isa. Salamat sa isa't isa. Nagbago ang kanilang pag-iisip tungkol sa mga relasyon nang makilala si Chan-kook. Gusto ni Seojun na siya mismo ang mag-asikaso nito pagkatapos makulong. Marami nang nagbago kay Chan-kook. Taos puso siyang humingi ng tawad kay Seojun. Plano niyang huminto sa pag-aaral dahil wala na siyang mukhang maiharap kaninuman. Pinatawad ni Seojun si Chan-kook. Pinayuhan niya siya na maging seryoso sa kanyang buhay. Huwag basta na lang huminto. Patuloy na manatili sa paaralan kasama ang lahat. Umiyak si Chan-kook sa kanyang damdamin. Naayos na ang hidwaan nilang dalawa. Bumalik si Chan-kook upang makipaglaro kay Dong-ho. Bumalik silang dalawa sa klase. Tumayo si Chan-kook sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase at humingi ng tawad kay Seobin. Lumuhod pa siya at sumigaw ng sapat na malakas para ipakita ang kanyang sinseridad. Nahihiyang tumakbo si Seobin at tinakpan ang kanyang bibig. Ipinahayag niya na matagal na siyang nagpatawad. Malapit nang matapos ang semestre, nagbigay ang guro ng bagong group project para sa lahat at ang mga grupo ay pareho pa rin. Pagkatapos ng klase, gusto ni Seohan na magkaroon ng group meeting para talakayin ang paksa. Biglang gusto ni Chan-kook na magbayad para sa lahat para makahingi ng tawad. Nakita ni Seobin ang kanyang sinseridad kaya pumayag siya. Ang iba ay wala ring komento. Pagdating nila sa lugar, nahawaan si Seohan ng sigasig ng lahat. Ang mga relasyon ay kamangha-mangha. Ang mga taong dating nagkakaaway ay maaari na ngayong magtawanan at mag-usap ng masaya. Kinabukasan sa paaralan, nakita muli ni Seohan si Dong-ho. Pinarinig niya sa kanya ang tungkol sa taong makikipagkita siya para subukan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na papayuhan niya siyang pumunta, na lubos na ikinagalit ni Dong-ho. Naghanap siya ng kausap kay Kichan. Hindi nila magawang kalimutan ang taong lihim nilang mahal, kaya nagpasya silang magtawagan sa tuwing sila ay malungkot at walang kasama. Samantala, ang mapilit na ama ay inilantad sa pahayagan na wala ang kanyang karera at pamilya, ngayon ay wala na siyang asawa o mga anak sa kanyang bahay. Ang perpektong imahe, ang huwarang pamilya na binuo niya, ay gumuho sa isang iglap na halos hindi niya matanggap, kaya nalungkot siya at naglasing. Pagkatapos noon, dinala niya ang kanyang galit na mukha upang hanapin ang kanyang bunsong anak. Natigilan si Seojun sa takot, sa huli ay hindi na niya matiis at sumigaw. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng kanyang ama. Gusto siyang saktan ng kanyang ama, ngunit hinarangan siya. Ang duwag na Seojun ng nakaraan ay patay na. Ngayon ang kasalukuyang Seojun ay ang pinakamalakas sa kanyang galit. Unti-unting napagtanto ng ama ang kanyang pagkakamali. Bumalik siya upang hanapin ang kanyang panganay na anak. Inakala niya na ang kasalukuyang mayaman na buhay ay kapalit ng kanyang buhay, kaya gusto niya itong ingatan. Sinabi ni Junhwan sa kanyang ama na magising sa katotohanan, na hindi iyon pagmamahal kundi pagiging makasarili. Sinubukan niyang panatilihin ang lahat hanggang sa sumabog ito at ang katotohanan ngayon ay nawala na sa kanya ang lahat.
bumalik sa buhay sa campus, na-miss ni Jongja si Seojun, kaya gusto niyang tawagan si Kichan para makipag-usap, ngunit hindi niya siya makontak. Dahil tinatawagan din siya ni Kichan sa parehong oras, kaya bumalik na lang si Jongja sa dormitoryo para uminom ng beer, kasama si Seobin. Ang unilateral na pag-ibig ay talagang nakakapagod. Sa kabilang banda, nagsimulang ilipat ng guro ang kanyang atensyon sa katulong na propesor na nagparamdam kay Professor Song ng kaunting selos. Sa kabilang banda, si Jungkook ay naging napakapositibo. Hindi lamang siya nag-aalala para kay Seobin, kundi tinanggihan din niya ang pera na ibinigay sa kanya ni Haeji. Malapit na ang araw ng presentasyon ng kanilang grupo. Nakita ni Seohan kung gaano ka-creative ang presentasyon ng ibang grupo, kaya natatakot siya na hindi sila ang mananalo sa pagkakataong ito. Iminungkahi ni Seojun na para mapataas ang impresyon ng presentasyon, maghahanap ang kanilang grupo ng isang sikat na tao sa paaralan, at ang napili niya ay si Kim mula sa Journalism Department. Inakala ni Seohan na ang paksa tungkol sa buhay sa campus ay masyadong boring para mag-iwan ng impresyon sa guro, habang inakala naman ni Seojun na ang presentasyong ito ay tiyak na magiging sapat na buhay para mag-iwan ng impresyon. Ang dalawa ay may magkaibang pananaw, kaya hindi pa rin nagkakasundo ang grupo, dahil sa pag-aaway nila kaninang umaga. Nang bumalik sila sa parehong bahay sa gabi, ang dalawang lalaki ay tila nahihiya. Pareho silang gustong makipagkasundo, ngunit pagkatapos makita ang isa't isa, agad na tumakbo si Seohan sa banyo. Nagpasya si Seojun na makipagkasundo sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na tteokbokki, na nagtulak kay Seohan na umupo at kumain kasama niya. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng maayos, nag-away na naman sila tungkol sa presentasyon. Nag-away sila buong gabi hanggang kinaumagahan sa paaralan. Si Seobin ay nasa gitna at lubhang hindi komportable, habang hindi niya alam ang gagawin. Sa kabutihang palad ay nakatanggap si Seohan ng tawag kaya umalis siya. Si Seomin ang dumating para hanapin ang kanyang kuya. Ibinigay niya sa kanya ang diary ng kanilang ama, at kinumbinsi siya na malaki na siya, at kaya na niyang magtrabaho part-time para sa kanyang matrikula, kaya umaasa siya na. Ituloy niya ang kanyang pangarap na maging pulis na minsan niyang sinabi sa kanilang ama. Tiningnan ni Seohan ang diary, naalala niya noong nasa ika-2 taon siya ng high school, kinuhaan siya ng larawan ng kanilang ama na nakasuot ng uniforme ng pulis. Ito ay nasa diary pa rin niya. Sa parehong oras ay nakatanggap din si Seojun ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi niya kay Seobin na mauna na. Pagkatapos marinig ang tawag, nag-aalala ang mukha ni Seojun. Nang makita niya si Seohan, pinigilan niya siya dahil gusto niya siyang kausapin. Ngunit hindi pumayag si Seohan dahil magkakaroon sila ng group meeting. Kaya itinago na lang ni Seojun ang kanyang sinasabi sa kanyang puso. Sa pulong na ito, hindi na nakipagtalo si Seojun kay Seohan, kundi pinagsama na lang niya ang ideya nilang dalawa at hiniling niya sa lahat ng miyembro na ibahagi ang kanilang masasaya at malungkot na mga alaala sa kabataan. Sinimulan ni Seohan ang paksa. Pagkatapos ay si Dongho, sumunod si Chanko. Nagbahagi rin si Seobin ng kanyang kwento, at si Haechai ay kinailangan ding isantabi ang kanyang imahe at sabihin ang kanyang pagdurusa. Sa huli, lahat ay nakatitig kay Seojun. Siya ay palaging nagtatago ng kanyang nakaraan mula sa sinuman, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang ibahagi ang lahat ng kanyang nararamdaman. Iyon ang nakaraan ng pananakit ng kanyang ama, ang kanyang pagkabata na hindi tinanggap ng kanyang pamilya, ngunit sa kabutihang palad, ang liwanag sa kanyang buhay ay ang paghahanap ng mga tunay na kaibigan. Para gantimpalaan ang pagiging matapang ni Seojun, nagpasya si Seohan na siya ang magsulat ng ulat para sa kanya, ngunit gusto niyang siya mismo ang magsulat nito, kaya nag-agawan sila sa laptop buong gabi. Sa wakas ay natapos nila ang ulat kinabukasan, at lahat ay lubos na nasisiyahan. Nagpasya ang grupo na gawin itong malaki, sa halip na simpleng presentasyon. Magkakaroon sila ng isang pelikula tungkol sa kabataan. Si Kim ang kumakatawan sa magandang kabataan. Sa kanilang pagtatrabaho, hindi sinasadya nilang lumikha ng isang eksena. Ang mga malalapit na kaibigan ay napakaganda. Kinabukasan, si Seojun ay kumatawan sa grupo sa paggawa ng presentasyon tungkol sa paksa ng kabataan, ilaw at anino sa bawat mag-aaral. Napagtanto ni Seohan na ang karakter na ginampanan ni Kim kasama si Seojun ay ang babaeng bersyon niya, na nagpapakita na ang mga alaala niya ay unti-unting nakaukit sa puso ni Seojun ang mga sandali ng sakit at kahinaan. Pareho silang magkasama. Si Seohan ay nagbigay ng init sa bata na walang pagmamahal, habang si Seojun ay tumulong sa isang taong walang pakiramdam na magkaroon muli ng emosyon. Ang pagiging totoo ng presentasyon ay nakahipo sa puso ng mga kaklase at ng guro. Hindi nakalimutan ni Seobin na ipakita ang mga pantulong na sandali nang tumulong din sina Haechai, Jungho at Chanko. Gusto niyang ipakita sa guro na nagsikap ang grupo, kaya karapat-dapat silang makakuha ng parehong mataas na marka. Matagumpay na napanalunan ng grupo ang unang gantimpala sa presentasyon. Bumalik kay Professor Song, nagpasya siyang tanggalin sa trabaho ang nanlolokong tao na nagnakaw ng mga materyales ni Seobin. Pagkatapos ay pumunta siya upang hanapin ang katulong na profesor at binati siya sa nalalapit niyang kasal. Inakala ni Professor Song na ang magpapakasal sa kanya ay ang guro, kaya medyo nalungkot siya. Pumunta siya para makipag-usap sa guro sa huling pagkakataon, na sinabi niya na minsan siyang hinabol at pinakili, ngunit hindi niya alam kung paano samantalahin ang pagkakataon. Nagulat ang guro sa kanyang narinig.
Dahil hinahabol pa rin niya si Professor Song, masaya siyang narinig ito, at kusang loob siyang yaya sa hapunan. Ang grupo ng mga kaibigan ay nagkayayaan din na kumain. Binabati kita sa matagumpay na presentasyon. Ngayon lang sinabi ni Seo Han ang kanyang nararamdaman. Matagal na niyang itinuturing na kapatid si Seo Jun. Ginigising niya siya tuwing umaga upang makarating sa paaralan ng maaga. Hindi niya iniinda ang paglilinis ng bahay para sa kanya. At sa daan patungo sa paaralan ay pinaalalahanan niya siyang mag-aral para makakuha ng mataas na marka. Ngayon lang kinikilala ng lahat na si Seo Han ay mayroon ding emosyon. Pagkatapos malasing, lahat ay nagsasabi ng kanilang tunay na nararamdaman. Pagkatapos ng party, nakasalubong ni Seo Bin si Kichan. Pumunta siya para makita siya upang magpaalam sa huling pagkakataon bago siya magmilitar. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Kichan kay Seo Bin ang kanyang kahinaan. Sa totoo lang, gusto na niyang makipagkasundo kay Kichan noon pa. Mahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa sa huling pagkakataon. Nagbilang si Kichan hanggang 3 at pagkatapos ay tumakbo upang itago ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda, naglakas loob din si Song na umamin. Matagal na niyang gusto si Seo Han, ngunit hindi niya nagawang aminin ito noon kaya nawala sa kanya ang pagkakataon, kaya magiging pinakamatalik na kaibigan niya siya. Pagkatapos ay tumakbo siya kasama si Kichan sa paligid ng football field para gumaan ang loob nila sa pagbitaw sa taong lihim nilang gusto. Samantalang bumalik si Seo Han sa bahay kasama si Seo Jun at pagkatapos ay nag-usap silang muli. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Seo Han ang kanyang plano. Iyon ay pagkatapos ng summer break. Dadalhin niya ang kanyang ina para manirahan dito. Nalungkot si Seo Jun dahil hindi na niya siya makakasama pa. Ngunit pagkatapos, ilang biro lang ni Seo Han ang nagpatawa sa kanya. 2 buwan pagkatapos magsimula ang bagong semestre, magkasama pa rin silang nag-aaral sa parehong klase. Ngunit sa pagkakataong ito, si Seo Han ang nagtapon ng kape sa sapatos ng isa pa. Ginaya ni Seo Jun ang kanyang dating pagiging maselan at tumigil lang silang magpanggap nang bumalik si Seo Bin na may dalang kape. Pagkatapos ng klase, kusang loob na inilagay ni Seo Han ang isang bote ng bitamina sa tabi ng desk ni Jongjia. Ang buhay ay parang isang bilog. Pagkatapos gumulong, bumalik ito sa panimulang punto. Ang pagmamahal ng mga kabataan ay kasing simple ng hangin sa tagsibol na nagdadala ng amoy ng buhok ng isang tao. Sa iyong buhay estudyante, maaari kang maging sinuman kahit na isang kakaibang tao sa mata ng iba, ngunit ang ngiti sa iyong mga labi ay palaging ang pinakamagandang filter ng kabataan. Huwag mong itago ang iyong sarili, makipag-ugnayan sa mga mabuting kaibigan. Ito ang magandang kwento ng kabataan ni Seo Jun, Seo Bin at Seo Han. Ang pelikula ay nagtatapos na rito. Kung gusto mo ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang mapanood ang aming mga susunod na obra. Paalam at hanggang sa muli!